Iniisip ni Leon kung sino ang nakahukay ng espiritual na ugat na ito at para sa anong layunin ito ginawa. Sinabi ni Alcide na halos imposibleng malaman pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Ang trio ng mga humahabol ay sumulong sa tiwangwang na lamot na ito. Napakaraming yapak ng tao sa lahat ng dako. Biglang naramdaman ni Karen ang presensya ng isang tao at tinanong si Leon kung ganoon din ba ang nararamdaman niya. Naramdaman ng dalaga ang tatlong gwardya na nakatayo sa unahan. Sa likod ng mga gwardya na ito ay higit sa 100 iba pang mga kaaway. Mukhang nakakita sila ng yungib ng mga magnanakaw. Tinanong ng blonde ang bata kung ano ang dapat nilang gawin. Maliwanag na natagpuan ng mga magnanakaw ang inabandunang istrukturang ito at sinimulan itong gamitin bilang base, unti-unting pinalakas ang kanilang kapangyarihan sa disyerto. Sinabi ni Karen na may mga gate sa unahan, na binabantayan ng mga gwardya. Sa likuran nila ay naramdaman niya ang presensya ng mahigit 100 tao. Nilingon ng dalaga si Leon, nagtatanong kung dapat silang lahat patayin. Tiningnan ni Leon ang espada sa kanyang mga kamay at nagsimulang pag-isipan kung kailangan bang tapusin ang misyon sa pamamagitan ng pagpatay sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kung gayon ang kanyang mga aksyon ay magiging isang brutal na patayan. Nakinig ang bata at narinig ang mga putol na usapan ng dalawang magnanakaw. Pinag-uusapan nila kung paano naging sayang ang kanilang huling pandarambong. Sinabi ng mga magnanakaw na ang kalahati ng banda ay nahuli, at ang pinuno, sa sobrang galit, ay pumatay ng 2 pa. Napagtanto ng lahat na ang pag-atake sa Guild Caravan ay isang pagkakamali. Sabi pa ng isa sa kanila, noong isang araw ay may nadatnan silang pamilya. Nakaluhod ang ama na nagmamakaawa na iligtas man lang ang anak. Pinatay nila ang lalaki kasama ang kanyang asawa, na naiwan lamang ang kanilang mga anak. Sabi ng magnanakaw, mas masarap pumatay. Ang kanyang kausap ay hindi sumang-ayon, sinabi na ang pag-iwan ng isang bata sa disyerto ay dahan-daang matutuyo, na isang nakakatawang tanawin. Tumawa naman ang isa pang magnanakaw. Matapos marinig ito, napagtanto ni Leon na ngayon ay hindi na niya kailangang maghanap ng mga dahilan upang maligtas ang mga taong ito. Ipinatawag ng bata ang kapangyarihan ng kanyang aura, at napagtanto na sa loob niya ay nakapagdesisyon na siya kung paano magpapatuloy. Ang kanyang tugon ay ang Eclipse Technique, na ginamit niya laban sa mga brutal na magnanakaw na ito na hindi nagpapatawad ng kahit mga bata. Pinagmamasdan ni Elcid nang may pag-aproba ang bata, na gumagawa ng mahihirap na desisyon. Nang bukas na ang daan, sumigaw si Hamel na ligtas ng umabant. Sinabi ni Karen na kahit mahina ang mga kalaban, mas marami sila sa bilang. Hinimok niya sila na tumutok sa maliliit na grupo. Iginiit ng dalaga na siya ang magkusa, kaya sumunod na lang sa kanya sina Hamel at Leon. Walang choice ang mga boys kundi sundin si Karen. Nakita ni Hamel na naka-roll siya. Ngunit hindi na hinintay ng dalaga ang kanyang mga kasama. Hindi na hinintay ng dalaga ang kanyang mga kasama, ngunit hindi nag-aksaya ng 1 segundo, sumugod siya sa labanan at sinalakay na ang isa pang kalaban. Sa loob ng ilang segundo, dumyugo ang kanyang nakamamatay na punyal at kumitil sa buhay ng ilang miyembro ng magnanakaw na gang na ito. Ang isa sa mga magnanakaw ay nanood ng pagpatay kay Karen sa kanyang mga kasama at nagtaka kung sino ang babae. Habang iniisip niyang bigyang pansin ang hepe, tahimik na lumapit sa kanya ang tagapangasiwa. Pagkaraan ng ilang sandali, walang sino mang nagbabala sa pinuno ng pagsalakay. Kinulo ni Karen ang kanyang buhok at mahinahong sinabi na ang ganitong uri ng warm-up ay napaka-refresh. Naninigas ang buo niyang katawan sa sinasakyan niyang bagon. Pinayuhan niya ang mga lalaki na magpainit ng ganito sa lahat ng oras kung gusto nilang matalo ang buhay. Tinanong ni Hamel si Leon kung ganito ba talaga si Karen. Umisi si Leon at tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang lalaking pula ang buhok ay nagpadala sa kanya ng isang nakikiramay na tingin. Napansin ng lalaki na may dugo sa mukha ng blonde. Lumapit siya at pinunasan ito gamit ang kanyang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ni Karen nang dumampi ang mga daliri ni Leon sa pisngi niya. Ang haplos ay gumising ng kakaibang emosyon sa kanya. Dahil sa takot sa kung ano ang maaring gumising sa damdamin, agad na tumalikod si Karen at pasuray-suray na palayo kay Leon. Si Hamel, na nanunood, ay yumakap sa lalaki at sinabing siya ay isang tunay na propesyonal sa kanyang ginawa. Nang makita ang hindi maintindihang tingin ni Leon, sinabi ni Hamel na isang araw sa malayong hinaharap, siya mismo ang maiintindihan ang lahat. 2 gwardya pa ang nakatayo sa harap ng pasukan sa pugad ng kalaban. Sinabi ni Karen na ang kumpas ay nakaturo sa pintuan na yon. Ibig sabihin, doon dapat ang ninakaw na kargamento. Sinabi ng batang babae na siya ay papasukin doon sa anyo ng isang anino at susuriin ang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga kasosyo na harapin ang mga gwardya at simulan ang pagsalakay.
Pagkatapos mag-utos sa kanya, tinawag niya ang kapangyarihan ng kanyang aura, at isang anino ang lumitaw ng wala sa oras at ganap na pinalibutan ang babae. Pinagmasdan ni Hamel habang nilalamon ng mga anino si Karen at sinabing mayroon lamang siyang kakaibang kakayahan. Hinugot ng red-haired mercenary ang kanyang pana at sinabing oras na para magtrabaho na rin sila. Sa dulo ng kanyang palaso ay isang pampasabog na balak niyang gamitin laban sa mga gwardya. Malinaw niyang itinutok ang pinto at binitawan ang palaso. Habang sinusubukan ng mga lalaki na hanapin ang mga ninakaw na bagay, sinubukan ng mga magnanakaw ang kanilang makakaya na buksan ang kahon ng alahas ni Arnold. Ang isa sa mga magnanakaw, malamang na ang kanilang pinuno, ay nagutos na maghanap ng paraan upang mabuksan ang kahon na ito ng mas maaga kaysa sa huli. Sa wakas, nagkaroon ng kaunting pagunlad at ang pagukit sa isa sa mga casket ay nag-crack, ngunit hindi pa man sila tumingin sa loob ay nagkaroon ng pagsabog, na naging sanhi ng pagkasira ng silid. Ang pangunahing tulisan, kahit na nagulat sa biglaang pag-atake, ay nagawang manatili sa kanyang mga paa. Ang pinto na patungo sa mga pasilyo, na nababantayang mabuti, ay natanggal sa mga bisagra at nagbukas ng isang libreng daanan. Sinamantala ni Leon at Hamel ang daanang ito. Habang nakahanda ang kanilang mga sandata, naghanda ang mga lalaki para sa labanan. Natatakot na napagtanto ng ulong magnanakaw na sila ay mga miyembro ng guild na nagbabantay ng mahahalagang gamit. Sinabi ni Hamel na pumunta sila dito upang ibalik ang kanilang mga goodies. Sinuri ng bandido ang kanyang mga kalaban at nagpasya na kung nakarating sila sa gate ng walang gasgas, ibig sabihin ay mas mataas ang kanilang ranggo kaysa sa B. Ayaw niyang harapin ang mga ito. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nakapagdesisyon siyang tumakas, naabutan siya ng tagapangasiwa, na nagpasya sa kanyang kapalaran. Lumipad sa isang tabi ang ulo ng mga tulisan, ngunit siya ay buhay pa rin. Naputol lang ang paa niya. Sumigaw ang tagapangasiwa sa isang masungit na boses na ang lalaki ay maswerte sa pato, dahil ang plano ay upang ang kanyang katawan ay lumalamig sa ngayon. Sabi ng malabo na personalidad ni Karen, kung nasagasaan daw nila ang isa't isa 4 na taon na ang nakararaan, hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng lalaki na hawakan man lang ang kanyang bukong-bukong. Tak ang tanong ng magnanakaw kung ano ang alam niya sa kanyang nakaraan. Kung tutuusin, lahat ng may alam ay patay na. Sa pagtingin sa makamulto na anino, naalala ng lalaki na may isang taong nabubuhay pa, kahit na alam nila ang kanyang nakaraan. Ibinaba ni Karen ang imahe ng gumawa ng kabaong ng sapat upang makita ang bahagi ng kanyang mukha, at hinarap ang magnanakaw, tinawag siyang mole. Kahit sa pamamagitan ng gas mask, nanlaki ang mga mata ng magnanakaw. Namalayan niyang nakatayo sa harapan niya ang tagapangasiwa. Habang ang mga matandang kakilala ay nagsasaya sa muling pagkikita, si Leon ay inatake ng ilang lalaki mula sa isang gang ng mga magnanakaw. Matapos ang ilang pag-indayog ng espada at palasu, wala nang buhay ang bawat umatake. Tumingin si Hamel sa paligid, tinasa ang kanilang trabaho, at sinabing tila inayos na nila ang lahat. Tinanong ng taong mapula ang ulo kung ano ang gagawin tungkol sa pinuno. Hindi sumagot si Leon, nakatingin lang siya sa katotohanang si Karen ang mismong humarap sa kanya. Bilang karagdagan sa imahe ng Undertaker, hindi itinago ni Karen ang kanyang tunay na kulay. Siya at ang pinuno ay tila magkakilala. Pinaikot-ikot ang kanyang punyal sa kanyang mga kamay, pinaalalahanan ni Karen ang kanyang sarili na minsan na niyang sinabi sa lalaki na palayasin ang lalaki sa kaharian na ito ng tuluyan, kung hindi, siya mismo ang tatapusin nito. Ang pinuno ng mga magnanakaw ay hindi nakinig sa kanya, at ngayon ay obligado siyang tuparin ang kanyang pangako. Kailangang mamatay ang lalaki. Tumabi ang lalaki at sinabihan ang dalaga na huwag siyang pagtawanan. Kung tutuusin, hindi na siya ang lalaking kilala niya. Ang imahe ng Undertaker ay kilala bilang Terror of the Dark World. Nagbago man ang lalaki, masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan. Kamatayan lamang ang naghihintay sa magnanakaw. Ang kalaban ay tumalon pabalik ng palayo, sinabi na ang nanalo ay kilala sa simula. Sa kabila ng kalunos-lunos na mga pagtatangka na tumakas, itinutok ni Karen ang kanyang mga punyal at inisip kung ito ay isang protesta. Ang batang babae ay nagsimulang maghagis ng mga punyal, sinabing binigyan niya ang lalaki ng utos na mamatay. Tinusok ng isa sa mga punyal ang braso ng nunal, na ipinako sa mabuhanging lupa. Napaungol ang lalaki sa sakit. Iniisip ni Karen kung ilang beses makakayanan ng dati niyang kakilala ang gayong mga pag-atake. Ang lalaki ay summon ng kanyang lakas sa kabila ng sakit, at ang mga mahahabang kuko na tulad ng mga mabangis na hayop ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Hindi na binigyan ni Karen ng pagkakataon ang lalaki na umatake. Sinimulan niyang ihagis sa kanya ang kanyang mga talem. Malinaw na pinasok nila ang katawan ng magnanakaw, naglabas ng spray ng dugo sa labas.
Tinamaan ng mga punyal ang kanyang mga braso at binti at tinaga ang mukha at ulo ng kanyang kalaban. Ilang sandali pa, hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang mga paa at napaluhod. Bumagsak ang maskara sa kanyang mukha, na nagpapakita ng tunay na imahe ng kanyang kalaban. Ang kanyang mga tampok ay lumiliko sa sakit. Umubo ng dugo, sinabi ng ulo ng magnanakaw na si Karen ay napakalakas. Tinawag niya itong totoong halimaw. Biglang nagtanong ang lalaki, bakit ginawa yon ng dalaga sa kanya? Sigaw niya sa galit na maganda ang buhay niya. Ang kanyang mga magulang ay hindi pinatay, at ang batang babae ay hindi ninakaw mula sa kanyang pamilya. Isang walang kwentang ulilang babae ang dumampot lang sa kalye at lumakas. Tinanong ng magnanakaw kung bakit namumuo ang labis na sama ng loob ni Karen sa kanyang kaluluwa. Gumagapang papalapit, umungol si Mole na kahit napatay niya ang amo, hindi na kailangang sirain ang buong organisasyon. Kumunat ang noo ni Karen at inisip kung hiningi na ba niya na palakasin. Naghisteryoso ang tawa ng lalaki, naging matakot daw ang dalaga. Kung tutuusin, binigyan siya ng kanlungan ng organisasyon, at kung hindi dahil sa kanila, matagal na siyang namatay sa ilang gutter. Sinabi ng batang babae na marahil iyon mismo ang mangyayari, ngunit ang pag-iwas sa pinakamasamang sitwasyon ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng iba pa ay ang pinakamahusay. Ipinaliwanag ni Karen na ang kanyang buhay ay binubuo ng mga bagay na hindi niya kailanman ginusto. Halimbawa, bilang isang ulila, siya ay pinalaki bilang isang mamamatay tao. Kahit na mabigyan ng ganoong kapangyarihan ay hindi niya gusto. Kaya't nagpasya siyang kunin ang kanyang mga kamay sa kung ano ang hinahanap ng kanyang puso. Ang lalaki ay agresibong nagtanong, ano ang gusto ng dalaga? Naikuyom ni Karen ang kanyang mga kamao at walang anino ng pag-aalinlangan na sumagot na ang kanyang minamahal ay kalayaan. Ang dagwang ulo ng magnanakaw ay nakatitig sa dalaga nang hindi maintindihan. Makalipas ang ilang segundo, tumawa siya ng malakas, nagtatanong kung iyon ang gusto niya. Sinabi niya na kung gusto niya ang kanyang kalayaan, maaari siyang mag-fuck off sa nilalaman ng kanyang puso. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit napagpasyahan niyang ibahagi ang kalayaang iyon sa kanilang lahat. Sinabi ng nunal na magkaiba sila ng pagnanasa. Wala sa kanila ang nagnanais ng kalayaan. Gulat na nakinig si Karen habang hinahagulgol ng lalaki ang katotohanan ng isang maliit na punyal lang ang ibinato niya sa kanila. At maliban doon, wala silang ibang paraan o pag-asa na mabuhay. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha gamit ang palad at sinabing isa lamang siyang makamulto na kadiliman kung tutuusin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay umupo si Karen sa tabi ng lalaki at niyakap ito. Gusto niyang aliwin ang traumatized na lalaking ito. Humingi ng paumanhin ang dalaga sa magnanakaw na ito, na marahil ay bunga ng lahat ng kanyang pagtalikod sa kanila. Nag-cruise ang mga tingin ni Karen at Leon. Namangha ang lalaki sa awa at sensitivity ng babae. Naisip ni Karen na kung ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan ay nagkaroon ng pagkakataong katulad niya, iba na ang mangyayari. Binigyan niya si Mole ng bagong utos. Mabuhay at maging isang mas mabuting tao kaysa sa kanya ngayon. Nakinig ang lalaki nang may pagtataka habang inutusan siya ng dalaga na mabuhay at hanapin siya mamaya. Walang ibang salita, tumalikod si Karen at tumakbo patungo sa kanyang mga kasama. Pagtakbo, tinanong ng batang babae kung kumusta ang mga bagay sa ninakaw na kahon ng alahas. Sinabi ni Leon na ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay kunin ang kanilang mga gamit. Nang magawa ang gawain, itinuro ni Karen ang nakakalito na mga pasilyo, na nagpapahiwatig na oras na para bumalik sa kampo. Nang malapit nang bumalik ang koponan sa kanilang upuan, naramdaman ng lahat ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Pinindot ng ulo ng mga magnanakaw ang panic button, kaya naging sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Nakangiting sinabi ni Mole kay Karen na tingnang mabuti kung ano na siya. Nahulaan ni Leon ang self-destruct button na iyon. Kailangan nilang makaalis sa mga gusaling ito sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng nasa paligid nila ay nagsimulang yumanig ng napakalakas na mahirap makita ang daan na patungo sa labasan. Ang ulo ng mga magnanakaw ay umupo sa gitna ng gumuhong bulwagan at hindi gumagalaw. Malinaw na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at ayaw niyang tumakas. Sa madaling araw, 3 figure ang nakita na papalapit sa kampo ng guild. Nang marinig ito, napangiti si Gustav, dahil alam niya kung sino ang mga papalapit na lalaki. Tigtas at maayos na nakabalik sina Karen, Leon, at Hamel matapos makumpleto ang kanilang misyon na mabawi ang mga ninakaw na bagay. Nang muling umalis ang caravan, sinabi ni Leon sa Elcid na maaari na nilang kalimutan ang tungkol sa paggalugad sa kanyan magpakailanman, dahil nawasak ito dahil sa nunal. Malungkot na sinabi ni Elcid na ang lugar ay nakatago sa lahat sa loob ng mahigit 100 taon.
Kaya't ang sinumang gumawa ng kanyan ay malamang na hindi nag-iwan ng isang bakas. Hiniling ng espiritu sa kanyang menti na talakayin ito mamaya. Kakaiba para kay Leon na makitang ganoon ang mood ng kanyang mentor. Si Karen, na nakaupo sa bubong ng bagon, ay biglang tinawag si Leon sa kanya. Excited na sabi niya para tumingin si Leon sa unahan. Kung tutuusin, malapit na sila sa pinakamalapit na bayan. Tumingin si Leon sa unahan at nakitang nasa harapan nila ang kahangahangang kuta ng lungsod ng Barkasa. Habang papalapit sila, napagtanto ng bata na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kataas na pader ng kuta. Sinabi ni Karen na ito ay isang bayan sa hangganan na nagpoprotekta sa hangganan. Ang teritoryong ito ay direktang pinamamahalaan ng Marquis. Dahil dito, ang Barkasa ang lungsod na binigyan ng hari ng karapatang magkaroon ng mga independenteng hukbo. Inihayag ni Arnold na mananatili sila sa bayan ng 3 araw upang mapunan ang kanilang mga baon at maiayos ang caravan. Tinanong ng guild leader kung ano ang gagawin ni Leon at Karen sa kanilang bakanting oras. Parehong hindi naiintindihan ng babae at lalaki si Arnold. Ipinaliwanag ng lalaki na maaari silang manatili kung saan sila tumigil o maaari silang magpatuloy sa kanilang negosyo. Ang pangunahing bagay ay bumalik bago lumipat ang caravan. Sinabi kaagad ni Karen na may isang bagay na gusto niyang hanapin. Magpapakita daw siya sa tinutuluyan nila at hiningi ang address. Sinabi ni Arnold na pumunta ng 3 block sa kaliwa pababa sa pangunahing kalye at hanapin ang Song of the Goat Tavern. Ang mga silid ay inupahan para sa kanila doon. Sinabi ng lalaki na magagamit ni Karen at Leon ang malaking silid sa itaas na palapag. Ang kanyang pagmamalaki sa lugar ay isang malaking double bed. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng boys nang marinig nila na ang kwarto ay naglalaman ng double bed. Ang nahihiyang Leon ay nagtanong kung magkakaroon sila ng isang silid para sa dalawa. Tanong ng guild leader, hindi ba mas komportable? Hindi rin alam ni Leon kung ano ang i-react sa katotohanang makakasama niya si Karen sa isang kwarto sa gabi. Tuwang-tuwa ang dalaga. Tinanong siya nito kung bakit siya biglang nahiya. She winked and asked if he has any expectations. Mabilis na sabi ni Leon na hindi man lang nag-isip ng ganoon at nag-flash palayo sa dalaga at sa guild leader. Iritadong tanong ni Arnold kung may nagawa na naman ba siyang mali. Tumawa si Karen at sinabing okay lang. Umiti siya ng malapad sa lalaki at sinabing hindi pa siya gaanong nakakatulog sa gabi. Tinanong ni Arnold kung dapat ba siyang maghanda ng isa pang silid para hindi siya mapahiya kahit kanino. Makalipas ang ilang saglit na pag-iisip, sumagot ang dalaga na hindi siya dapat mag-alala masyado. Magkasama sila ni Leon sa iisang kwarto. Nang sa wakas ay nag-iisa na si Karen, nagpakasawa siya sa malungkot na pag-iisip na palaging may malalakas na kakampi na malapit sa bayani. Bagamat siya ang naging unang kakampi ni Leon, walang katiyakan na palagi siyang nasa tabi nito. Nag-aalala ang dalaga na kapag may dumating na mas malakas sa kanya, baka mawalan siya ng pagkakataong makasama si Leon. Napagtanto ni Karen na dapat siyang magsikap. At ang bayang ito ay isang pagkakataon para patunayan niya ang kanyang halaga. Gusto niyang isipin ni Leon na wala siyang paraan kung wala ang dalaga. Nakaupo sa bubong ng isa sa mga gusali sa lungsod, tiningnan niyang mabuti kung ano ang kailangan niya. Naningkit ang mga mata niya nang makita niya ang kanyang hinahanap. Sa oras na ito, nag-aalala si Leon na muling abalahin si Karen. Maging sa akademya, magkahiwalay na nakatira ang mga lalaki at babae, kaya hindi karaniwan para sa kanya ang pagbabahagi ng silid. Nakikinig sa mga pag-aalala ng mga lalaki tungkol dito, naisip ni Elsid na ang bata ay masyadong tulala. Naputol ang pagmumuni-muni ni Leon ni Arnold na nagsimulang magsabi ng paumanhin. Sinabi ng lalaki na hindi niya namalayang nailagay niya sila ni Karen sa alang-inang posisyon. Nagsimulang magdahilan si Leon at sinabing maayos ang lahat. Upang ibahin ang usapan, tinanong ng bata kung anong uri ng kargamento ang desperado nilang maibalik. Tila may mahalagang bagay sa mga kahon na iyon. Sinabi ni Arnold na ang impormasyon tungkol sa kung ano ang nasa loob ng mga kahon ay isang mahalagang sikreto. Ngunit kaagad na sinabi ng pinuno ng guild na hindi siya dapat maging masyadong matigas sa taong nagbuwis ng kanyang buhay para ibalik siya. Ibabahagi niya ang impormasyon, ngunit bilang kapalit ay hiniling niya kay Leon na mangako na itatago niya ang kanyang narinig. Ibinigay ng lalaki ang kanyang salita. Agad namang lumapit si Arnold kay Leon at ibinulong na nasa loob ng kahon na iyon ang tinatawag na itim na kristal. Dahil ito ay isang first grade na produkto na walang mga impurities, ang production cost ng gemstone na ito ay halos 1,000 gintong barya. Ngunit ang pinakamahalaga, ang bagay ay inatasan ni Lord Rubon, ang gobernador ng lungsod kung saan sila susunod na dadaan. Sinabi ni Arnold na kung ang isang tulad ng kanilang guild ay biglang hindi pabor sa kanya, gag-antay siya ng walang diskriminasyon sa pagitan ng tama at mali.
Hulaan ni Leon kaya sinabi ng pinuno ng guild na kailangang ibalik ang kargamento sa lahat ng paraan. Sinabi ni Arnold na dito nakasalalay ang kanyang buhay. Matapos makipag-usap sa pinuno ng guild, nagsimulang hanapin ni Leon si Karen kung saan-saan. Sa loob ng isa sa mga bagon ay nakita niya ang isang note na nakaipit sa sahig ng punyal ng blonde. Ang sabi nito ay babalik ang dalaga. Naalala ni Leon ang sinabi niyang may gusto siyang hanapin, kaya nagsimula na siyang kumilos. Biglang naramdaman ni Leon na may lumapit sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang pulutong ng mga mersenaryo na nakakunot ang noo sa kanya. Sinabi ni Leon na nag-iisa siya ngayon dahil may pinuntahan pa si Karen sa kanyang negosyo. Nadismaya ang ilan sa mga mersenaryo na hindi makakasama ang dalaga. Wala talagang ideya si Leon kung ano ang nangyayari o kung bakit bigla nila siyang kinailangan ni Karen. Hinawakan ni Gustav si Leon at nakangiting sinabing sumama siya sa kanila. Tinanong ng bata kung saan nila siya dadalhin. Sumagot ang mersenaryong commander na syempre kailangan nilang bisitahin ang tavern. Sumigaw si Gustav sa iba pang mga mersenaryo na mag-iinuman sila kasama ang young master. Pero may kondisyon. Ang unang Samoka ay nagbabayad para sa inumin. Nang sumapit ang takip silim sa kuta ng lungsod ng Barcaso, walang magandang naihanda para sa mga taong may masasamang pag-iisip. Ang madilim na kalye ay napuno ng mga dagwang bangkay ng mga taong tumawid sa landas ng isang tao. Sa pagkakataong ito ay ang mga makukulit na lalaki ang nagpaalis sa isipan ni Karen sa kanilang maalay na pananalita. Isa sa mga lalaking ito ang nang-ahas na hawakan ang babae ng walang pahintulot. Ngayon ang hanggal na daredevil ay nakahiga sa kalsada, naipit sa semento ng paa ng isang babae. Hindi pinatawad ni Karen ang mga nakakita sa kanya bilang isang katawan na dapat utusan para sa kanilang sariling kasiyahan. May isang tanong daw ang dalaga na kailangang sagutin ng lalaki. Iniisip niya kung saan matatagpuan ang pinakamalaking gang sa lungsod na ito. Ang nagpatakbo ng mga lugar tulad ng black market at smuggling. Hindi alam ng lalaki kung ano ang sasabihin, dahil kung sasabihin niya sa kanya na mamamatay siya, ngunit kung mananahimak siya ay mamamatay din siya. Nang malaman ni Karen ang impormasyong kailangan niya, tapos na siya sa pervert. Alam niyang ang kapitbahayan ay kontrolado ng Golden Owl Gang. Ito ay isang organisasyon ng mga mangangalakal na ang pangunahing hanap buhay ay smuggling at ang black market. Plus mataas ang posisyon nila sa gobyerno dahil kumikita sila ng malaki. Pero sinusuportahan din daw sila ng Marquis na siyang may-ari ng mga lokal na lupain. Napagtanto ni Karen na ang kalagayang ito ay nagdaragdag sa kanyang mga problema. Sa wakas ay narating ng batang babae ang mga lansangan na ang mga dingding ay natatakpan ng mga palatandaan ng gintong kwago. Ang huling pagpunta niya rito ay mga 10 taon na ang nakararaan. Humakbang siya palapit sa pinto, na may karatula rin sa itaas nito. Naalala pa ng kanyang mga paa ang daan papunta rito. Naalala ni Karen si Leon na nagtataka tungkol sa kahulugan ng palayaw na kabaong. Iniwan niya ang landas ng isang assassin, kaya walang saysay na gawing misteryo ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ng dalaga na ang lahat ay dahil sa coded na paraan ng komunikasyon. Ang lahat ng madilim na organisasyon ay gumagamit ng kanilang sariling individual na paraan ng lihim na pagmemensahe. Ginamit din ito ng organisasyong Spider, kung saan siya miyembro. Sa Spider, ang pangunahing kinakailangan ay bisitahin ang punerarya at ilagay ang mga nilalaman ng kahilingan, na kasama ang pagkakakilanlan ng target at ang bayad para sa trabaho sa kabaong. Nagsimulang maunawaan ni Leon ang likas na katangian ng palayaw. Sinabi ni Karen na kadalasan ay hindi ginagawang komplikado ng mga organisasyon ang pamamaraan ng paghiling at gumagamit ng mas simpleng pamamaraan. Halimbawa, kapag ang isang kliyente ay dumating sa kanila, gumagamit sila ng isang flashlight na nagiging sanhi ng mga optical illusions upang lumikha ng isang peking pasukan. Ang tunay na pinto ay nananatiling bukas lamang para sa mga nakakaalam ng sikretong kombinasyon. Ang mga hindi nakakaalam nito ay hahawakan ang hawakan ng peking pinto at hindi makapasok. Sinabi ni Karen na mayroon siyang shadow aura at iba ang mga bagay para sa kanya. Nakikita niya sa pamamagitan ng optical illusions, kaya ang mga ito ay isang maliit na bagay sa kanya. Ang batang babae ay palaging ligtas na mahanap ang tunay na daanan at makapasok sa loob, tulad ng ginawa niya sa pagkakataong ito. Sa paglampas sa ilusyon, natagpuan ng batang babae ang kanyang sarili sa isang mahabang koridor, ang hagdan na kung saan ay unti-unting bumababa. Nang magsimula na siyang bumaba, naramdaman niya ang presensya ng isang tao salamat sa kanyang aura. Sa bulwagan na nasa ibaba ng koridor ay isang gwardya na nakasuot ng pulang balabal. Pumasok si Karen sa kwartong ito at parang walang nangyari, binati niya ang lalaki in the most friendly way possible. Gumamit din ang gwardya ng isang cartoonish na palakaibigan na hitsura at binati ang nanghihimasok.
Tinanong niya kung nasiyahan ang dalaga sa kanilang mainit na pagtanggap. Naalala ni Karen ang isang bangkos ng mga bitag na nasa pasilyo patungo sa ibaba at sinabing ang pagtanggap ay napakasoso. Tinanong ng guard kung ano ang gusto niya. Sumagot si Karen na gusto niyang bumili ng impormasyon. Nang tanungin ng lalaki kung sino ang eksaktong interesado siya, binigyan ng batang babae ang pangalang Fyodor Rubon. Sinabi ng batang babae na magbabayad siya para sa impormasyon, kaya hindi na kailangang itago ang anumang bagay. Ang opsyon na huwag magbenta ay labag sa mga prinsipyo ng gang na ito. Itinakda ng tagapag-alaga ang presyo sa 800 gintong barya. Sinabi ni Karen na ito ay masyadong mahal at humingi ng diskwento para sa mahalagang impormasyon na maibibigay niya. Sumagot ang lalaki na kung ganoon ang bayad ay maaaring bawasan sa 700 gintong barya. Nagsimulang makipagtawaran si Karen, na hinihiling sa kanya na babaan pa ang presyo. Umiti siya ng nakakaloko at sinabi sa mayordoma na pag-isipang mabuti ang kanyang kahilingan. Hindi maintindihan ng lalaki kung paano nahulaan ng dalaga kung sino siya. Sinabi ni Karen na bagamat hindi masama ang kanyang husay sa pagbabalat kayo, hindi maaaring lokohin ang kanyang mga mata. Nasa harap niya ang executive director ng Golden Owl, na namamahala sa lokal na black market. Si Butler Glenn ay isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ng marquee ng Balcos. Napagtanto ng lalaki na wala ng saysay na itago ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi kay Karen na siya ay napakatapang. Tinanong muli ni Karen kung handa silang ibenta ang impormasyon. Kung tutuusin, tila interesado ang lalaki sa impormasyong ibibigay niya. Napagtanto ni Glenn na ang pagkakaroon ng gayong matalas na mata ay maaaring maging isang arang adventurer. Kung sinubukan niyang tanggalin siya, may mga kahihinatnan. Sinabi ng mayordomo na 260 pirasong ginto ang huling presyo. Sagot ni Karen na masaya siya sa deal na iyon. Nagulat si Karen sa sumunod na salita. Sinabi ni Glenn na si Fyodor Rubin ngayon ay parang butas sa kanal, nakatingin sa hindi maintindihang tingin ng dalaga. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ibig sabihin nito ay hindi maaaring lumabas ang sinumang pumasok. Habang abala si Karen sa negosyo, puspusan ang saya sa tavern. Habang umiinom si Leon, sinabi sa kanya ni Gustav na ang alak ay dapat pumasok na parang tubig sa kanal. Kung ito ay lumabas, ang lalaki ay nawala. Ang bata ay crooning sa lakas ng inumin. Nagtawanan at sumigaw ang mga mersenaryo na magaling siya. Lumapit sa mesa ang isang magandang waitress at tinanong kung ano ang susunod nilang destinasyon. Sumagot si Hamel na papunta na sila kay Fyodor Rubin. Takot na pinalakpakan ng dalaga ang kanyang mga pilikmata at sinabing matapang talaga sila, dahil umiwas ang ibang mga mersenaryo sa lugar na ito. Ipinapalagay niya na ang mga chismis ay hindi nakarating sa kanila. Nang marinig ito, lumingon si Gustav at tinanong kung anong mga chismis ang pinag-uusapan. Nagsimula na ring makinig ng mabuti si Leon sa kwento ng dalaga tungkol sa bampirang namumuno sa lansangan sa gabi. Ang mga bampira ay isang lahi na may katalinuhan na hindi katulad ng sa mga tao. Mayroon din silang mahusay na mahiwagang kakayahan. Nagtataglay din sila ng immortalidad na maihahalin tulad sa mid to high level na mga demonyong halimaw. Ang mga bampira ay tinanggihan ng lipunan dahil sa kanilang ugali na umiinom ng dugo ng tao. Iilan lang daw sa lahi na ito ang nakaligtas. Habang ang simbahan ay hindi idineklara ang mga ito bilang isang extinct species, sa parehong oras walang kinikilala ang kanilang pag-iral sa kanilang mga teritoryo. Nagsimulang sumigaw ang mga mersenaryo na kapag may lumitaw na bampirang dito, puputulan nila ang kanyang lalamunan. Napagtanto ni Leon na ang presensya ng gayong halimaw sa lungsod ay pumukaw sa kanyang puso. Gusto niyang subukang labanan ang isang halimaw na may lakas na halos parang middle grade na mga demonyong halimaw. Pinag-isipan ni Leon kung siya, bilang isang bayani, ay dapat tanggapin ang kanyang sarili na alisin ang mga ito, o dapat muna niyang subukang lutasin ang problema sa pamamagitan ng pag-uusap. Tinanong ni Guy ang kanyang mentor para sa kanyang opinyon sa bagay na ito. Sinabi ni Elsid na sa kanyang panahon ay kakaunti na lamang ang mga bampirang natitira. Ang malalakas ay sumali sa hukbo ng Demon King, at personal niyang pinatay ang bawat isa sa kanila. Sinabi rin ng espiritu na hindi pa siya nakakita ng isang normal na bampira na hindi kailangang parusahan. Napagtanto ni Leon na ang posibilidad na umiral sa mga tao ay kadudadadang pa rin. Ngunit gayunpaman, gusto niyang subukang kausapin ang mga bampira tungkol dito. Nagpasya siya na, bilang isang bayani, dapat niyang hatulan para sa kanyang sarili kung ano ang masama. Nagpasya ang bata na ang paglilitis sa bampira ay dapat na ipagpaliban sa ngayon. Gusto niyang makita at marinig mismo. Napukaw ang atensyon ni Leon sa isang marahas na paghampas ng kanyang kamao sa dingding. May sumisigaw na agresibong lalaki kay Gustav. Isang blonde na lalaki ang pumasok sa tavern at galit na nagtanong kay Gustav kung bakit sila nagkakagulo.
Hindi nila inupahan ang buong inn. Sinabi ni Gustav na ang pangalan ng lalaki ay Jerome, at ang kanyang presensya ay hudyat ng pagsisimula ng isang bagong bagyo. Hinimok ng mersenaryong commander si Jerome na huwag masyadong mag-abala sa magandang lugar na ito. Ikinagalit ni Jerome ang utos na ito, dahil hindi siya isa sa mga alipores ni Gustav. Sinabi ng commander na handa siyang sabihin muli ang kanyang kahilingan. Gusto niyang makaalis na lang ang blonde na lalaki sa lugar na ito. Ang tugon sa kahilingang ito ay direktang dumura si Jerome sa inuming baso ni Gustav. Ang ganitong kabastusan at walang galang na pag-uugali ay nagulat sa lahat ng mga mersenaryo na naruroon sa tavern. Tumawa ng malakas, tinanong ni Jerome kung ano ang mangyayari kung ayaw niyang umalis sa lugar. Ang gayong mapanuksong pag-uugali ay ikinagalit ni Gustav. Tumayo siya mula sa mesa at sinabing ang mga bastard na tulad ni Jerome ay nakakasira lang ng mood ng iba. Sinabi ng commander na kung gusto ng blonde na magpakita ng lakas, maaari silang lumabas. Hindi niya matatakasan ang kamay niya doon. Tinanggap ni Jerome ang hamon at sinundan si Gustav at ang kumpanya ng mga mersenaryo sa labas. Iniisip niya kung ang mga mersenaryo ay nagkaroon ng napakaraming hindi inaasahang laban. Sa pagmamasid sa lahat ng ito, sinabi ni Elcid kay Leon na pinatunayan ng mga mersenaryo ang kanilang halaga sa pamamagitan ng puwersa. Kung nagsasalita sila ngunit walang ginagawa, bumababa ang kanilang kredibilidad. Talaga, sila ay mga taong laging nakikipagtalo at umaaklos. Sinabi ni Hamel na tila gusto ni Jerome na lumaban sa simula. Tanong ni Leon, kakaiba ba yon? Sumagot ang red-haired mercenary na nakita niya si Jerome na lumaban sa kanyang commander ng hindi mabilang. Ngunit ito ang unang pagkakataon na tulad ng isang bukas na hamon, para sa nanalo ay kitang-kita. Sa pagtingin sa blonde, tinanong ni Leon kung iba ang kanilang mga kakayahan. Buong pagmamalaking sagot ni Hamel na kakaunti lang ang makakalaban sa kanilang commander. Kilala rin si Jerome sa paghahanap ng madaling trabaho. Pero ayon kay Hamel, ibang-iba ang ugali niya ngayon. Sinabi ng lalaki kay Leon na masama ang kutob niya sa away na ito. Nilingon ni Gustav ang mga lalaki at sinabi sa kanila na huwag isipin na matatalo siya. Siguradong tatalunan niya ang blonde idiot na iyon. Tinanong ni Jerome ang kanyang kalaban kung ano ang mga patakaran ng laban. Sumagot si Gustav, mamatay o sumuko. Sinabi ni Elcid na panuuri ni Leon ang laban, dahil ito ay isang mataas na antas ng labanan sa pagitan ng mga mersenaryo. Sa pagkayam ng kanyang sandata ng mas mahigpit, sinabi ni Jerome na maaaring magsimula ang laban. Walang pag-aaksaya ng segundo, agad na sumugod ang blonde para ihatid ang unang suntok gamit ang dalawahang espada. Ang gayong mabilis at hindi inaasahang pag-atake ay lubos na ikinagulat ni Gustav. Umiti ng baliw si Jerome at sunod-sunod na hinampas sa sobrang bilis. Nakuha niya ang unang dugo at nasugatan si Gustav sa balikat at pisngi. Iniisip ni Jerome kung patuloy siyang tila isang maliit na isda sa mersenaryong commander. Pinagmasdan ni Elcid ang sandata ng blonde na lalaki at napagtanto niyang may hawak itong falcata, isang kakaibang sandata na ang sentro ng grabidad ay nasa harapan ng espada. Sumagot si Gustav kay Jerome na ang kanyang mga kasanayan ay bumuti ng husto. Pagkatapos noon, pinatawag ng lalaki ang kanyang aura. Tinamaan ang kalaban ng puting aura ni Gustav. As it turned out, steel ang attribute niya. Tumawa ang blonde na lalaki, sinabi na inaasahan niya ang ganoong galaw. Ang kanyang katangian ay tubig, at kamakailan lamang ay pinagkadalubhasaan niya ang paggalaw ng alon. Sa pagkakataong ito ay gusto niyang iluhod si Gustav. Nang muling umatake si Jerome at tumawid ang mga espada ng kalaban, walang problema si Gustav sa pagtayo sa atake. Dahil sa lakas ng kanyang aura, pina-atras ng mercenary commander ang kalaban ng ilang hakbang. Napakalakas ng impact kaya narinig kahit sa mga kalapit na lansangan. Nang lumipas ang alon mula sa impact, ang unang kinawilihan ni Leon ay kung ano ang resulta. Buhay si Jerome, ngunit bahagya siyang nakatayo at umuubo ng dugo. Nakatabi sa kanya ang kanyang falcata. Malapit na nilapitan ni Gustav ang kanyang kalaban at hinimok siyang tumigil doon, dahil kung hindi, isa sa kanila ang mamamatay. Tumawa si Jerome, tinanong ang kanyang kalaban kung mayroon siyang ganoong pag-iisip na ang mamamatay ay maaaring si Gustav. Bumangon mula sa kanyang mga tuhod, sinabi ng blonde na ito ay isang warm-up lamang. Ngayon ay ipapakita niya ang tunay na kapangyarihan. Tinanong ng mercenary commander kung may lakas pa ba siyang makipagkumpetensya sa kanya. Iminungkahi niya na iwanan niya ang hanggal na yabang na iyon. Sa gulat ng lahat ng nakapaligid sa kanya, si Jerome ay nagpatawag ng kakaibang kapangyarihan at ang mga pako sa kanyang mga kamay ay nagsimulang maging malahayop na mga kuko. Nang iangat ng lalaki ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi nakahawig ng mga mata ng tao. Namumula ang mga ito at humaba ang kanyang mga pangil.
Dito ay tumingin si Gustav sa kanyang kalaban at makalipas ang 1 segundo ay nawala na siya na parang hindi kailanman umiral. Nagsimulang laminggalinga ang mga mersenaryo sa paligid, sinusubukang hanapin si Jerome. Inilapat ni Leon ang kanyang kakayahang kunin kahit ang pinakamaliit na detalye at nakita siya mula sa itaas. Tumalon si Jerome ng napakataas na wala siyang saklaw kay Gustav. Nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon na mag-strike habang lumalapag. Hindi pinalampas ng Blonde ang pagkakataon at sinaktan ang kanyang kalaban. Napasigaw si Gustav sa sakit. Nagkalat ang dugo sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala ang mercenary commander na may nagawang basagin ang kanyang bakal na aura. Hindi maintindihan kung saan nakuha ni Jerome ang napakalaking lakas. Nagulat si Gustav. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari o kung paano nagtagumpay ang Blonde na umatake ng patago. Nagkaroon ng daldalan sa karamihan na nakita lang nila ang pagbagsak ng commander. Hindi maisip ng mga mersenaryo kung paano naging napakabilis ni Jerome na may ranggo lamang na B. Kalaban ni Leon ang mga mersenaryo tungkol sa ranggo ng lalaki. Kung tutuusin, kasenbilis din niya si Jerome na dahan-daang lumapit kay Gustav at tinapakan ang dagwang paa nito. Ang pagkilos na ito ay naging sanhi ng pag-ungol ng commander sa sakit. Agad na sumugod ang mga mersenaryo para tulungan ang kanilang commander, dahil ang Blonde na lalaking ito ay walang respeto sa kanyang kalaban. Itinaas ni Jerome ang isang clawed na kamay at inutusan ang lahat na tumayo sa pwesto. Lumapit ang ibang mga mersenaryo na may parehong pulang mata at mahabang kuko. Tinanong nila, ano ang gagawin kung ang isang third party ay nakikialam sa tunggalian? Ang mga tao ay namangha, sapagkat ito ang mga taong kilala nila, na lumakad sa gitna nila. Gulat na tiningnan ni Gustav ang nangyayari. Ngunit gayon paman, itinaas niya ang kanyang matigas na tingin at tumingin sa kanyang kaaway. Isang nakangiting si Jerome ang lumapit sa commander at sinabing hinihintay niya itong magsimulang humingi ng awa sa kanya. Ang mga tampok ng mukha ng Blonde na lalaki ay nawala ang lahat ng pagkakahawig ng sangkatauhan. Duguan ang kanyang mga mata at naglalaway ang kanyang bibig. Napagtanto ni Alcide na may mali. Masyadong kakaiba ang itsura ng lalaking ito. Nang mapagtanto ng espiritu kung sino ang nasa harapan nila, sinabi niya kay Leon na itaas ang kanyang espada sa taas hanggat maaari. Kailangang ikalat ang liwanag ng kanyang aura sa paligid. Nang hindi nagtatanong ng masyadong maraming tanong, ginawa ng bata ang sinabi ng kanyang mentor. Napuno ng maliwanag na liwanag ang paligid niya. Hindi kinaya ni Jerome ang sinag ng liwanag na nagmumula sa banal na espada. Nagsimulang mag-init ang kanyang balat at mga mata, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Ganoon din ang ugali ng mga mersenaryo tulad ng Blonde na lalaki. Nagsisigawan sila na nagliliyab na ang buo nilang katawan. Pagkalipas ng ilang minuto, ang mga taong ito ay walang malay sa lupa. Hindi maintindihan ni Leon kung ano ang nangyari o kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Gusto niyang ibahagi ang kanyang kutob kay Alcide, ngunit siya mismo ang nagpahayag ng mga saloobin. Kinumpirma ng espiritu ang haka-haka ng bata na hindi lang mga tao ang mga ito. Tinawag niya silang Dampiers. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Leon ang ganitong konsepto, kaya't hiniling niya sa kanyang tagapagturo na ipaliwanag sa kanya kung ano ang mga ito. Sinabi ng espiritu na ang mga Dampier ay ang mga nakay ng reagent na gawa sa dugo ng vampira. Sa madaling salita, ang nilalang na ito ay nakatayo sa hangganan sa pagitan ng mga tao at mga vampira. Hindi siya kapares sa isang vampira. Siya ay may lakas lamang sa gabi, ngunit ang kanyang pagbabagong buhay ay mas malakas kaysa sa mga mortal lamang. Dagdag pa ni Alcide, bagamat hindi gumamit ng black magic si Dampiers, mahirap itong talunin sa gabi. Gayunpaman, kakayanin nito ng banal na espada at solar aura. Lumapit si Gustav kay Leon at gustong malaman kung ano ang nangyari. Nang tanungin ng lalaki kung ano ang pakiramdam ng commander, narinig niyang maayos ang lahat. Napagtanto ni Leon na minamaliit ni Gustav ang mga bagay. Siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala. Kailangan niya ng paggamot, at sa lalong madaling panahon. Maikling sabi ni Leon na vampira ang mga bastard. Ang balitang iyon ay nagpabulungan ng mga tao. Maya-maya pa ay namulat na ang mga vampira at sinubukang makatayo. Inaasahan na ito ni Gustav at ng mga mersenaryo kaya agad nilang nilapitan si Jerome at tinanong kung gising na ito, dahil may pag-uusapan sila. Ang tahimik na gabi sa lungsod ay nabasag ng mga sigaw ni Jerome, na nagsabi na sa kanilang mga aksyon, ang mga mersenaryo ay lumalabag sa mga patakaran. Nang matapos ang kasiyahan kasama ang mga vampira, pumunta si Leon sa inuupahan nilang kwarto ni Karen. Umupo si Guy sa kama at pinag-iisipan ang pag-amin ni Jerome. Ayon sa kanya, ang ugat ng problema ay si Count Ruben. Ang susunod na destinasyon ng caravan ay bisitahin ang mismong lalaking ito.
Ang Count ay nag-organisa ng isang hukbo, na ginagawang mga mersenaryo at adventurer ang kanyang mga subordinate. Naisip ni Guy na kapag nalaman ito ng simbahan, magiging matindi ang kanyang pagkabigla. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Count Ruben. Isa pa, hindi malinaw kung bakit sabik siyang makuha ang itim na kristal na ihahatid nila sa kanya. Nagplano silang sumama kay Gustav bukas para kausapin ang pinuno ng guild, kaya oras na para matulog. Gayunpaman, nag-aalala si Leon kung bakit hindi pa nagpapakita si Karen. Palihim na tanong ni Elsie kung matutulog na sila ni Karen. Hindi man lang naintindihan ni Leon ang sinasabi ng espiritu. Anong ibig mong sabihin, magkasama? Pagkatapos ay napagtanto niyang nakaupo siya sa isang malaking double bed. Walang ibang matutulog sa kwarto. Dahil sa realisasyong ito, kinabahan talaga ang lalaki. Nag-aalala lang daw siya sa matagal na pagkawala ng dalaga. Maya-maya lang ay dumating na si Karen. Napangiti siya at sinabing kanina pa niya hinahanap si Leon. Ang batang babae ay nasa sabik na nagsimulang sabihin na malapit na niyang ibahagi ang ilang napakahalagang impormasyon na nakuha niya noong siya ay wala. Si Leon ay napahiya nang hindi makapaniwala. Naisip niyang maalis sa isip niya ang katotohanang sila lang, kaya tinanong niya kung anong balita ang dala nito. Tanong ni Karen kay Leon na huwag masyadong magtaka. Inakala ng dalaga na sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon mula sa Golden Owl, maipapakita niya kay Leon ang kanyang katalinuhan, hindi lamang ang kanyang lakas. Hindi nagpipigil ng emosyon, iniulat ni Karen na may lumitaw na vampira sa awayan ni Count Ruben. Matagumpay na ibinuka ng dalaga ang kanyang mga braso sa gilid, naghihintay ng masigasig na reaksyon ni Leon, ngunit malamig na sinabi ng lalaki na ikinagulat niya. Ang ganitong bulok na reaksyon ay ikinagalit ni Karen. Nakatanggap ng emosyonal na reaksyon ang batang babae, maliban na hindi ito mula kay Leon, ngunit mula sa pinuno ng guild. Natulala na lang si Arnold sa balita. Naisip ni Karen na gusto niyang makita ang ekspresyong iyon sa mukha ni Leon kaysa kay Arnold. Nakaupo sa kanyang opisina, ikinatuwiran ni Arnold na sa kabila ng vampira sa kanyang awayan, ang konde ay nagtatayo ng kanyang lakas militar. Tinanong ng pinuno ng guild kung tumpak ang impormasyon na walang iba kundi si Count Ruben ang nasa likod ng lahat ng ito. Sinabi ni Gustav kung ano talaga iyon. Bukod, may mga dampier na lumitaw, at para lumitaw ang mga halimaw na ito, dapat mayroong koneksyon sa isang vampira. Sa madaling salita, may tao sa likod ni Jerome, at malaki ang posibilidad na si Ruben iyon. Sinabi ng commander na sa kabutihang palad ay nalaman ang impormasyong ito bago sila dumating sa awayan ni Ruben, upang sila ay maaksyonan. Sinabi ni Arnold na tama si Gustav, gayunpaman hindi pa rin nila maiiwasang makilala ang konde. Naisip ng pinuno ng guild na mas mabuti kung ninakaw nila ang kahon na iyon, pagkatapos ay may dahilan. Ngunit kung hindi niya ito ibabalik ngayon, tatanggapin ito ng konde bilang isang personal na insulto. Bilang isang simpleng mangangalakal, hindi maaaring magkamali si Arnold. Malamang na pinatay sila dahil sa pagpapakita ng kawalang galang sa isang miyembro ng Maharlika. Napagtanto ni Gustav na tama ang lalaki, kaya sinabi niyang wala silang pagpipilian. Sinabi ng commander na sila na ang humakbang sa panganib. Mula sa isang estratehikong pananaw, ito ang pinakamasamang sitwasyon. Parehong naintindihan ni Leon at Karen. Kahit na napagtanto ang lahat ng ito, hindi nila maaaring ihinto ang kanilang nasimulan. Sinabi ni Gustav na kapag tumanggi silang gawin ang kanilang trabaho, masisira nila ang kanilang kredibilidad at reputasyon. Dapat silang managot hanggang sa katapusan ng misyon. Hinampos ni Arnold ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabing handa niyang gastusin ang lahat ng kanyang ekstrang pera para kumuha ng mas maraming mersenaryo. Handa siyang magbigay sa kanila ng mga pilak na bala at holy water para labanan ang mga vampira. Ang pinuno ng guild ay hindi magmakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Tumingin si Gustav sa mga mata ni Arnold at nang mapagtantong seryoso siya, ngumiti siya ng pagsang-ayon. Pagkatapos, tinataka ng mga lalaki ang ayos sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Nag-iisip na sinabi ni Karen na ang mga lalaki ay gagawa ng mag-isa. Tinanong ng dalaga si Leon sa isang sandali ng kanyang oras. Medyo naalarma siya sa hiling. Tumabi si Karen at walang choice si Leon kundi sundan siya. Iritadong sumigaw ang batang babae na ang mahalagang impormasyong ito ay nagdulot sa kanya ng maraming pagsisikap. Natarante si Leon. Hindi niya maintindihan kung ano ang naging dahilan ng marahas na reaksyon ni Karen. Lumapit palalo ang blonde at sinabing kung hindi lang daw siya nag-effort dito, hindi pa nila mahulaan ang nangyayari. Sinabi ni Karen na may dahilan kung bakit sila inatake ni Mole sa disyerto. Malamang na ang pinuno ng mga magnanakaw ay nakatanggap ng malinaw na tagubilin mula kay Count Ruben, na naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Ngayon ay ibinigay ni Leon ang eksaktong reaksyon na inaasahan ni Karen.
Hindi niya akalain na ang pag-atake sa disyerto ay maiuugnay kay Count Ruben. Sa wakas ay nasiyahan ang dalaga na naunawaan ni Leon ang kakaibang sitwasyon. Sinabi ni Karen na walang paraan na maaaring malaman ng mole kung ano ang pinakamahalagang kargamento. Kaya hindi aksidente ang pag-atake. Napagtanto ni Leon na ang mga magnanakaw na iyon ay nagpakita ng hindi inaasahan upang nakawin ang kahon ng alahas. Tumango si Karen bilang pagsang-ayon. Napagpasyahan ng batang babae na si Mole ay aktibong nakikipagtulungan kay Count Ruben at ginagawa ang kanyang maruming trabaho para sa kanya. Magkasama ang batang lalaki at babae na dumating sa conclusion na hindi nais ni Conde Ruben na sila ay dumating sa kanyang pag-aari. Malamang na ito ay dahil ito ay lubhang mahirap na mapaunlakan ang isang buong caravan at ang mga gwardya ay lubhang tapat. Kaya't hindi makuha ng konde ang lahat ng hindi nakikita. Kaya naman kailangan niyang umasa sa mga bandido. Naisip ni Leon na kahit na may balak si Ruben sa kanyang awayan ay pilit niyang pinipilit na huwag makaakit ng atensyon. Iyon marahil ang dahilan kung bakit sinubukan niyang nakawin ang kargamento na in-order niya. Ngunit hindi lamang nagawa ng guild na protektahan ang mga kargamento at sirain ang mga kalaban, ngunit ang caravan ay nagawa ring lapitan ang mga hangganan ng alitan ni Ruben. Napagtanto ng bata na dapat isipin ng Count na idinagdag niya ang kanyang mga problema. Naging mapanganib ang mga pangyayari. Ang panganib ay tumaas ng ilang beses nang lumampas ang guild sa inaasahan ng Earl. Ngayon ay maghahanda siya para sa isang mas masusing patayan sa kanyang awayan. Sa ganoong kaso, malamang nasulit ang pagpunta sa anumang haba. Ang kwintas na may tanda ng Order of the Iron Castle ay kailangang gamitin. Tinitigan ng mabuti ng lalaki si Karen at sinabing mayroong isang lugar na kailangan nilang puntahan. Binalot ng madilim na anino ang domain ni Count Ruben. Ang lugar ay karapat-dapat sa pamagat ng Night City. Sa isang lumang silid na may sirang mga pane, isang lalaking nakasuot ng itim ang nakaupo na nagbabasa ng libro sa liwanag ng buwan. Nang magsimulang mag-club ang mga anino sa kanyang likuran, lumingon sa kanila ang lalaki, sinabing naghihintay siya sa kanyang pagbabalik. Isang lalaki ang nagkatawang tao mula sa mga anino at binati ang nakaupong lalaki ng mga salitang, kamahalan. Matanda na siya at nakasuot ng eleganteng suit. Tinawag siyang Roman ng taong nagbabasa. Ang tinutugunan na walang pinagkaiba sa kamahalan ay nagsabi na ang angkan ay ganap na nawasak at ang mga naturang titulo ay hindi na angkop. Sinabi ni Roman na sa kanya ay palaging magiging Prinsipe Tepes, isang miyembro ng maharlikang vampira na nagmana ng dugo ng mga Wallachian sa 3 henerasyon ng Nosferatu. Sinabi ni Roman na walang sinuman sa mga tauhan ng Count sa loob ng 1 kilometrong radius, kaya ang vampira na si Prince Tepes ay maaaring manatili dito ng hindi bababa sa 5 araw. Hinampas ng kamao ni Tepes ang mesa at nagtaka kung paano nangyari ito, bakit sila na lang ni Roman ang natitira sa kanilang angkan. Ikinagalit ng prinsipe ang katotohanan na ang kanyang mga kasalanan ay malaki, lahat ay dahil sinusubukan niyang makahanap ng tirahan. Hindi niya inaasahan na magdadala siya ng ganitong kapahamakan sa kanyang angkan. Sinabi ni Roman na ang kasalanan ito ay pagmamay-ari ng masamang tao, ngunit kahit na ito ay nangyari, hindi pinawalang bisa ni Tepes ang kanyang sarili sa pananagutan sa nangyari. Gusto niyang iligtas ang kanyang angkan. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa ang prinsipe ng vampira. Tinakpan niya ng kamay ang mukha at pinatahimik si Roman. Ang namumula ng mga mata ni Tepes ay lalong namumula at tila kumikinang mula sa loob. Napagtanto ni Roman na gumagamit siya ng kapangyarihan, ang kakayahang magbahagi ng damdamin sa mga taong pinaghatian ng dugo ng vampira. Kahit dugo ang ibinigay niya nang ayaw niya. Hanggat ang pinagmumula ng kapangyarihan ay nasa Tepes, ang kanilang mga isip ay nakatali. Kaya't nakita ng prinsipe ng vampira ang pagpatay na dulot ni Jerome sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata, ngunit ang pinakakagiliw-giliw na bagay sa pangitain na ito ay mayroong isang lalaking naruroon na may hawak na banal na tibak na nagpapaalis sa lahat ng kadiliman. Isang hysterical na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Naisip niya na ang mga bagay ay magiging maganda. Sinabi ni Tepes sa Roman na mukhang hindi pa sila iniwan ng Diyosa. Tinanong ng lalaki kung ano ang ibig sabihin ng prinsipe. Sinabi sa kanya ng prinsipe na nakita niya ang mga dampier na naging mga papel ng konde. Ang taong ito ay na-neutralize ang mga hindi dalisay na dugo sa isang iglap gamit ang sagradong kapangyarihan. Napagtanto ni Tepes na kung narito ang mandirigmang ito, mayroon din siyang impormasyon tungkol sa kanya. Lumingon ang prinsipe kay Roman at sinabing ito ang maaaring maging susi sa isang ganting pag-atake. Binalingan ng isip ni Tepes si Andre Rubin at sinabihan siyang maghintay ng kaunti pa. Nais ng prinsipe ng vampira na punatan ang konde gamit ang kanyang mga kuko na may dugo. Umaga noon na ang ibig sabihin ay mayayamot na ni El Cid si Leon sa mga kwento tungkol sa mga vampira.
Sinabi ng espiritu na upang sirain ang mga kaalyado ng hukbo ng Demon King, siya ay nag-iisang sumalakay sa kastilyo ng Vampire Lord. Nasasaktan si Leon sa narinig kung paano nawasak ni El Cid ang mga vampira noong panahon niya. Pinunasan niya ang humigit kumulang 70% ng mga nangungunang sumisipsip ng dugo mula sa mga pahina ng kasaysayan. Pakiramdam ng bata ay magdudugo pa siya sa kanyang tenga. Sinabi niya sa kanyang mentor na sawa na siya sa kanyang mga kwento. Nagsimulang magreklamo si Leon na hindi man lang siya nakapag-practice sa kariton, dahil ang kailangan lang niyang gawin ay makinig sa mga kabayanihang kwento ni El Cid. Nalungkot pa ang bata dahil ligtas ang daan patungo sa awayan ni Rubin. Masyadong tahimik at payapa. Binuod niya sa pagsasabing walang tigil ang pagdaldal ng espiritu sa buong linggo. Kailangan niyang sumakay kasama ang madaldal na Sword King. Panunuya kay Leon, tinanong ni El Cid kung saan siya nakatayo. Pumalaklak ang bata at sinabing wala na siyang lakas para makinig pa sa kanya. Sa wakas ay nagpakita na si Karen. Ibinaba niya ang kanyang ulo mula sa bagon at sinabing dumating na sila. Papalapit na ang caravan sa tirahan ni Rubin. Ito ay isang magandang gusali na nakaupo sa paanan ng mga bundok. Siyempre, ang tirahan ay hindi maihahambing sa barkasa, na tinatawag na kuta ng lungsod, ngunit ito ay medyo malaki para sa isang kastilyo sa labas ng bansa. Pagtingin ng mabuti sa paligid, may napansin si Leon na kakaiba. Pakiramdam ko ay kumikinang ang pader ng kuta. Sinabi ni El Cid na ito ay isang hadlang na nagpoprotekta sa kastilyo. Gamit ang napakaraming pilak, isang spell ang nakaukit sa dingding ng kastilyo upang harangan ang pagpasok sa mga vampira. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Leon. Marahil ay mali ang kanilang palagay. Kung si Count Rubin ay isang maitim na kabayong kumokontrol sa mga vampira, bakit kailangang maglagay ng gayong harang sa pader ng kuta? Inihinto ng gwardya ng kastilyo ang kariton upang siyasatin ang kargamento. Sinabi ni Arnold na siya ang pinuno ng Stum Guild. Nang marinig ito ng mga tanod, sinabi nilang hinihintay na lamang nila ang pagdating nila. Naghiwa-hiwalay ang mga gwardya at pinayagan ang caravan na dumaan sa hadlang papasok sa kastilyo. Naramdaman ni Leon ang kapangyarihan ng harang. Kapag dumaraan, ang mga damdamin ay hindi katulad noong siya ay nakipag-ugnayan sa sagradong kapangyarihan. Sinabi rin ni Karen na naruroon siya sa hindi kasiya siyang sensasyon. Sinabi ni El Cid na kung sila ay naging mga vampira, sila ay natutunaw ng buhay. Sa alinmang paraan, maaaring mapagpasyahan na ang mga kabalyero na nagbabantay sa tarangkahan ay hindi mga vampira o mga dampir. Sinabi ng espiritu na mula ngayon, dapat silang maging magbantay. Walang sinasabi kung saan magmumula ang kalaban. Laminggo-linggo si Leon sa paligid, pinagmasdan ang mga tag-aron. Sila ay mga ordinaryong tao, walang pinagkaiba sa iba. Hindi maintindihan ng bata kung ano ang nangyayari. Wala pa silang nakilalang vampire, lalo na ang isang vampira, sa daan mula sa gate hanggang sa kastilyo. Mali ba ang impormasyon tungkol sa mga vampira? Mataas pa ang araw, kaya siguro hindi sila madaling malaman. Huminto ang mga bagon hanggang sa susunod na gate kung saan nakatayo ang mga bantay. Isang kabalyero na nagpakilala bilang Senior Knight Brand ang humakbang pasulong. Ayon sa utos ng Panginoon, tanging ang pinuno ng guild at mga adventurer na may mga mersenaryo na may ranggo na bipataas ang maaaring makadaan. Iniisip ni Karen kung maaari din silang pumunta. Iniisip ni Leon kung para saan ang layunin ng konde na hinihiling maging ang mga gwardya ng caravan na pumasok sa loob. Pagdating sa loob, makikita ng mga bisita ang mga mararangyang apartment. Maliwanag ang kulay ng mga dingding at may mga estatwa kung saan-saan. Ang ilan sa mga mersenaryo ay nagtanong kung paano maayos na bumati sa naturang lugar. Sabi ni Hamel na tumayo lang. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto kung saan sila dinala ng Elder Knight Brand. Kumatok siya sa mga pintuan at ipinahayag sa kanyang Panginoon na narito ang pinuno ng Stum Guild kasama ang kanyang mga bantay. Bumukas ang pinto at isang boses ang narinig mula roon na nagsasabing maaaring pumasok ang mga bisita. Pagkapasok, nakita nila si Count Andre Rubin. Nakasimangot na tumingin ang lalaki sa mga bisita niya. Agad na yumuko si Arnold sa isang tuhod, ipinakita ang kanyang paggalang sa kinatawan ng maharlikang pamilya. Si Leon ay sumunod sa halimbawa ng pinuno ng guild at yumuko rin. Nagtatanong siyang tumingin kay El Cid, naghihintay ng kanyang pagtatasa. Sinabi ng espiritu na ang ginoong ito ay hindi vampira. Nagulat si Leon sa impormasyong iyon. Pagkatapos ng isang segundo, idinagdag ni El Cid na ang lalaking nakatayo sa harap nila ay isang mas nakakainis na nilalang. Siya ay tao. Idinagdag din ng espiritu na ang lahat ng mga kabalyero sa silid na ito ay mga ordinaryong tao. Lumalabas na kung ang konde mismo o ang sinuman sa kanyang entourage ay mga vampira,
Kung gayon marahil ang impormasyon na ginagawa ng mga bloodsucker sa away na ito ay isang kasinungalingan. Hindi naramdaman ni Leon sa tono ni Rubin ang kaiabangan na tipikal ng matataas na maharlika. Napuno ng banayad na liwanag ang kanyang mga mata. Hindi naman siya mukhang kontrabida. Binati niya ang lahat ng nakatayo sa kanyang harapan at sinabing bago siya magsimulang magsalita, gusto niya ang bagay na inorder niya. Agad namang iniabot ni Arnold ang kahon. Binuksan ito ng pinuno ng guild at ipinakita ang isang magandang kumikinang na kristal. Ang konde ay ganap na nasiyahan sa utos. Ibinigay niya ang ipinangakong halaga at nangakong babawasan ng 20% ang presyo ng mga bilihin na bibilhin ng kanyang mga bisita. Masunurang yumuko si Arnold at sinabing labis ang kanyang pasasalamat sa konde sa kanyang kabaitan. Sinabi ni Andre Rubin na hindi na kailangan ang gayong mga formalidad, at ngayon ay nais niyang makarating sa pangunahing bagay. Parehong nagulat si Leon at ang mga mersenaryo nang marinig ang pangungusap na ito. Hindi nila alam na may ibang negosyo si Arnold sa konde. Sinabihan sila ni Rubin na huwag magtaka. May mga vampirang nagtatago sa kanyang nasasakupan ngayon. Ang pagtatapat na ito ay lubos na ikinagulat ng lahat. Hindi inaasahan ni Leon na magiging tapat ang Count tungkol dito. Sinabi ni Rubin na hinanap nila ang kuta araw at gabi, ngunit nahirapan siyang hanapin ng kanyang mga kabalyero ang mga vampira, dahil ang mga bagay na ito ay magaling magtago. Gayon din, nag-aalala siya na ang mga kabalyero ay hindi pa lumalaban sa mga halimaw. Kaya iminungkahi ng konde na ang kanyang mga bisita ay kumuha ng vampire hunting. Wala sa mga mersenaryo at adventurer ang sumagot ng anuman. Pagkatapos ay sinabi ng konde na siya ay magagarantiya ng isang disenteng gantimpala at magbibigay ng pilak na mga sandata at banal na tubig. Sumang-ayon sina Karen at Leon na ang sitwasyon ay ganap na hindi maintindihan. Upang makarating sa ilalim nito, malamang na kinakailangan na tanggapin ang alok ng Count. Matapos ang pag-uusap ay inilagay silang lahat sa mansyon ng mahalagang tao nang walang kitaliwasan. Iniwan na mag-isa kasama ang pinuno ng guild at ang mga mersenaryo. Sinabi ni Karen na naisip niya na ang konde ay nilayo na sundan sila. Sinabi ni Arnold na wala silang choice kundi tanggapin ang alok. Tinanong ni Gustav kung gaano malamang na totoo ang sinabi ng konde. Naalarma siya sa katotohanang siya ang unang nagbanggit ng pagkakaroon ng mga vampira. Naisip din nina Leon at Karen ang kanyang pagkilos na kainahinala. Ngunit sa huli, ito ay haka-haka lamang, at wala silang patunay. Itinaas ni Arnold ang kanyang mga kamay at sinabing kailangang gawin ang sinabi niya. Kung biglang nalaman ng nasa likod ng konde na pinagdudahan nila siya, magkakagulo. Pinaalalahanan din ni Elcid si Leon na nasa teritoryo sila ngayon ni Ruben at hindi nila ito maaatake sa lantad ng walang ebidensya. Napagpasyahan ni Leon na makabubuti sa kanila kung hindi nila kaaway si Count Ruben. Sa wakas ay nagpasya si Elcid na ibahagi kay Leon na si Ruben ay isang mataas na ranggo na salamangkero. Sinabi ng espiritu na ang hadlang sa dingding ay kanyang gawa. Ang alon ng mahiwagang kapangyarihan ay pag-aari niya. Naisip ni Leon na kung talagang hindi makayanan ng konde ang mga vampira, wala siyang dahilan para hiramin ang kanilang kapangyarihan. Maaari niyang gawing offensive spell ang protective spell sa mga dingding ng fortress, at pagkatapos ay masusunog sa lupa ang lahat ng vampira sa lugar. Kaya't ang Count ay sabik na mahuli ng buhay ang mga vampira o nais na patahimikin ang guild ng walang hanggan gamit ang dahilan ng pagpuksa sa mga vampira. Tulad ng sinabi ni Elcid, ang konde ay walang alinlangan sa isang bagay sa kanyang awayan. Kung tutuusin, may dahilan kung bakit niya itinatago ang katotohanan na isa siyang mataas na ranggo. Ang pagpapalagay na ang Storm Guild ay lumagda sa sarili nitong death warrant sa pamamagitan ng pakikisangkot ay malamang na totoo. Kapag naisip mo ang mga damper na mersenaryo, walang garantiya na si Karen at ang iba pa sa kanila ay hindi magiging katulad sa kamay ng konde mismo. Naikuyom ni Leon ang kanyang mga kamao at ipinangako sa sarili na hindi niya hahayaang mangyari ang ganito. Pinaalalahanan ni Elcid ang bata na ang pangunahing problema ngayon ay ang konde ay ang kaaway. Nagsimulang lumipad si Elcid at sabihin ito kay Arnold o kay Gustav na parang naririnig o nakikita nila siya. Napagtanto ni Leon na malabong maipaliwanag niya kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ng konde nang hindi inilalantad ang pagkakakilanlan ni Elcid. Ang maniniwala lang sa kanya ay si Karen. Biglang sumigaw ang dalaga sa lahat na tapusin na ang usapan na ito dahil gusto na niyang maligo at matulog at walang progress sa usapang ito. Ano Arnold, kung ano ang mga mersenaryo kay Leon, ganap na lahat ay sumang-ayon sa panukala ni Karen. Naiwan silang mag-isa sa dalaga. Sinabi ni Leon sa kanya na si Conde Ruben ay isang salamangkero. Nagulat si Karen sa balitang ito. Sinabi ng batang babae na siya ay lubhang mapanganib, dahil siya ay nasa antas na kahit siya ay hindi nakikita.
Sinabi ni Karen na walang garantiya na mananaig sila sa kanilang kasalukuyang lakas. Iminungkahi niya na bumili ng oras. Sinabi ni Leon na bago siya tumawid sa hangganan ni Ruben, nagpadala siya ng kahilingan para sa tulong sa Order of the Holy Iron Castle gamit ang kwintas ng obispo. Gayunpaman, hindi alam ng lalaki kung kailan sila darating at kung anong dami. Napukaw ang atensyon ng bata sa isang kakaibang tunog na nanggaling sa malapit. Papalapit sa pinto, narinig ni Leon at Karen ang mga putol-putol na pag-uusap. Ngunit nang buksan ni Leon ang pintong iyon, ang tanging nakita niya ay isang bakanteng silid kung saan hindi maaaring magmula ang gayong mga tunog. Habang lumilingon ang lalaki, sinundan siya ni Karen at nilock ang pinto. Naalarma ito kay Leon, dahil hindi niya maintindihan kung bakit sila magsasara kung ang gusto lang nilang gawin ay tumingin. Napakagatlabi ang dalaga at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki na may kakaibang ekspresyon. Bago pa man magawa ni Leon ang anuman, inihulog na siya ni Karen sa kama at nasa ibabaw niya, nakaipit ang mga braso. Parang hindi nakaimik ang bata. Hindi siya makapaniwala na nangyayari sa kanya ang lahat. Nakatingin sa kanya si Karen sa paraang tila nagkakatoto ang lahat ng kanyang pantasya. Nasa harapan niya ang matamis nitong ngiti at mapang-akit na anyo. Sa bahay kung saan tinutuluyan ang mga miyembro ng guild at adventurer, halos lahat ng bintana ay nasusunog ang mga ilaw. Ngunit hindi nito napigilan ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na umakyat at umupo malapit sa isang madilim na bintana. Nang tumingin ang kakaibang lalaking ito sa bintana, nakita niya ang gumagalaw na silhouette ng ilang tao. Sa dilim, makikita mo sina Karen at Leon, na sobrang binigay sa halik na hindi nila napansin ang anumang bagay sa kanilang paligid. Nasa ibabaw ang dalaga at hindi binigyan ng pagkakataon si Leon na makatakas o makahawak. Nang mapagtanto ng lalaki sa labas ng bintana kung ano ang nangyayari, nagulat siya sa mag-asawa. Pagkaraan ng ilang segundo, lumipad siya palayo sa bintanang iyon at nagpatuloy, hinahayaan ang mga lalaki na magpatuloy sa mas kawili-wiling mga bagay na gagawin kaysa sa kanya. Napapikit na lang si Leon sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay nananaginip siya ng isang napakagandang panaginip na ayaw niyang magising. Hindi gaanong nabighani si Karen sa mga pangyayaring ito. Matagal na niyang pinangarap na makayakap si Leon. Nang makaalis ang lalaking kanina pa nakamasid sa kanila ay hindi na ginagamit ni Karen ang kanyang aura at nawala ang ilusyon ng madamdaming mag-asawa. Ang lahat ng ito ay isang mapanlinlang na maniobra. Kinindata ng dalaga si Leon at sinabing medyo makatotohanan ito. Yung tipong nahihiya at naiinis at the same time, so sabi niya paano niya malalaman. Inis na inisip ni Elsie na nasa iisang kwarto siya kasama ng mga juvenile fools. Naabutan ni Karen at tinanong kung oras na para lumabas sila para sa isang reconnaissance mission. Nagulat si Leon na gusto niyang gawin ito ngayon. Ipinaliwanag ng dalaga na dahil tinitiktik sila ng kalaban, dapat nilang ibalik ang pabor, lalo na ngayong inakala ng mga especially iyan na abala ang mga lalaki sa isa't isa. Hindi nila akalain na magkasamang lalabas sina Leon at Karen. Naalala ni Leon na sa kastilyo, ang mga mata ay nasa lahat ng dako. Tinanong niya kung maaari silang lumabas at manatiling hindi natukoy. Ipinatawag ni Karen ang kanyang anino, ang mortician, at pinaalalahanan ang lalaki kung sino siya at kung ano ang maaari niyang gawin. Nagsimulang damaloy ang mga anino sa katawan ng dalaga, itinago siya sa ilalim ng kanilang takip. Handa raw siyang samahan ang pinarangalan na bayani. Ngunit laban sa napakalaking buwan, tanging ang balabal ng Undertaker, itim na parang gabi, ang nakikita. Ngunit sa kaunting utos ni Karen, nawala ang mga anino at nabunyag sa mundo ang nakatago. Itinago ng balabal ng Undertaker ang isang lalaki at isang babae na nasa labas para sa isang night mission at gustong magtago mula sa mga mata. Sinabi ni Karen na ang lungsod sa gabi ay mas maganda kaysa sa araw. Ang mga kalye ay kaakit-akit sa oras na ito ng araw. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito ay walang buhay at tahimik. Ipinagpalagay ni Leon na ang punto ay totoo ang mga tsismis tungkol sa mga vampira. Nagdududa ang dalaga. Sa paglipat sa mga kalye, natagpuan ng mga lalaki ang mga gwardya. Nagulat ang bata na mas marami sila kaysa sa mga naninirahan sa lungsod. Ang pagkakaroon ng mga pilak na sandata sa mga gwardya ay nagsalita tungkol sa kanilang bukas na pagpapakita ng kahandaan upang labanan ang vampira. Hindi naintindihan ni Leon ang relasyon ng Count sa mga vampira. Pagkatapos ng lahat, para sa mga kaaway, ang paghaharap ay masyadong malamaya. At para sa mga kaalyado, ang mga hakbang na ito ay hindi na kailangan, palihim na sinabi ni Els. Si Leon na mismo ang sumagot sa sarili niyang tanong. Sinabi ng espiritu na ang mundo ay hindi kailangang hatiin sa mga kaaway at kaalyado. Ang bata ay hindi isinasaalang-alang ang bagay mula sa pananaw na iyon, kaya siya ay nagulat.
Si Leon ay nagsimulang tumakbo sa kanyang ulo na sila ay dumating sa conclusion mula sa simula na ang mga vampira ay magkaaway ng walang magandang dahilan. Marahil ang mga vampira at si Conde Ruben ay kanilang mga kaaway. O baka mas mabuting nasa isang tabi sila. Ang lahat ay tila napaka-ambiguous. Tinawag ni Karen si Leon at sinabing nilibot niya muna ang paligid, at dito nagsimula ang mga slum. Iniisip niya kung ano ang dapat nilang gawin. Iniisip ng bata kung talagang gagala ang mga vampira sa mga ganitong lugar at masisilungan sila. Sinabi ni Els na ang mga vampira ay isang mayabang na aristokrasya. Mababa ang tingin nila sa mga tao. Dahil sa kanilang pagmamalaki, halos hindi na sila magtatago sa ganoong karumal-dumal na lugar. Sinabi ng espiritu na kung ang mga nilalang na ito ay nagsimulang magtago sa mga slums, tiyak na nakarating na sila sa isang matinding linya at ngayon ay tunay na mapanganib. Nagpasya si Leon na tingnan ang paligid. Nang lumakad sila ni Karen ng ilang metro ang lalim sa slum, naramdaman nilang naging napakabigat ng hangin. Sinabi rin ng batang babae na kahit na ginagamit ang kanyang bituka, hindi niya naramdaman ang presensya ng mga tao sa malapit. Nakakaalarma iyon. Kahit na ang feudal na Panginoon ni Ruben ay napakayaman, hindi bababa sa dalawang mahihirap na tao ang nakatira sa lugar. Tila hindi karaniwan kay Leon, masyadong. Ganyan sa lahat ng dako. Kung may mga taong nakatira sa mga mansyon, mayroon ding mga hindi kayang bilhin ang ganitong karangyaan. Gayunpaman, wala pang nakikitang slum dwellers sa lungsod na ito. Ang mga bakas lamang ng kanilang pag-iral ay nananatili, ngunit ang mga naninirahan mismo ay hindi matagpuan. Ito ay isang pinaka-nakakagambalang pag-iisip. Nakakatakot para sa mga batang lalaki na manatili sa mga slums, dahil hindi malinaw kung ano ang ginawa ni Count Ruben sa mga mahihirap ng awayan upang gawing napakatiwangwang ang bahaging ito ng lungsod. Babalutin na sana sila ni Karen ng mga anino at itago sa paningin para makabalik siya sa ari-arian ng konde nang hindi napapansin. Ngunit hindi ganoon kasimple. Isang suntok ang ipinadala sa lupa sa likod ng mababang, nahuli sina Karen at Leon na hindi nakabantay. Mas hinigpitan ni Leon ang kanyang espada, napagtantong nasa ilalim sila ng pag-atake na kahit si Karen ay hindi napansin. Dalawang lalaki ang lumabas sa anino. Tahimik silang tumingin sa mga armadong lalaki. Matingkad na pula ang mga mata ng isa sa mga umaatake. Napansin ng lalaki na gumagalaw ang kanilang mga kaaway, nagbabago ang kanilang mga katawan na parang maulap na ulap, sila ba ay talagang mga salamangkero o mga high-class na assassin? Tinanggal ni El Cid ang lahat ng tanong ni Leon sa impormasyon na ang mga taong ito ang pinakatotoo sa mga vampira. Isang mahabang buhok na morena ang lumapit at sinabing siya ang huling kinatawan ng royal family ng Wallachia. Ang kanyang pangalan ay Tepeche. Biglang napagtanto ni Leon na sa kahangahangang arsenal ng mga diskarte, maaaring sinalakay sila ng mga vampira noon pa. Maaaring sila ay exsanguinated at iniwan sa slums, ngunit siya ay hindi. Mahirap sabihin kung sila ay kaaway o kakampi. Gayunpaman, natuwa si Leon, kahit papaano, na hindi siya nakakaramdam ng anumang puot mula sa mga vampirang ito. Ibinigay nila ang kanilang biglaang pag-atake at nakipagdialogo. Sumulyap kay Karen, napagtanto ng bata na dapat niyang samantalahin ang pagkakataong makausap ang mga nilalang na ito. Marahil ay maaari silang magbigay ng kaunting liwanag sa kung ano ang nangyayari. Sa wakas ay ginawa na niya ang kanyang desisyon, inilapag ni Leon ang kanyang mga sandata at ipinakita ang kanyang pagpayag na makipag-usap sa mga misteryosong vampirang ito. Tinanong ng lalaki kung bakit sila humarap sa kanila. Halata namang wala silang balak makipag-away, kaya nakakatuwang pakinggan ang asensya ng kanilang kaso. Nakangiting buong bibig si Tepeche na nagpapakita ng kanyang mga pangil at sinabing hindi siya nagkakamali sa pagiging mahinhinang bata. Sinabi ng vampira na nakita niya sa damper na may sagradong kapangyarihan si Leon. Iniisip niya kung ang bata ay isang tao ng simbahan. Ang tanong na ito ay nagdulot ng pagtataka sa lalaki at babae. Halatang naguguluhan sila. Hindi nila naiintindihan kung paano maaaring lumitaw ang isang vampira sa harap nila kung ipagpalagay niyang ang mga lalaki ay may kinalaman sa simbahan. Ito ay walang katotohanan. Nag-iingat din si Alcide. Kung tutuusin, kung ang vampira ay may masamang hangarin, susubukan niyang iwasang makatagpo ang isang tagasunod sa pamamagitan ng pagtingin sa tuktok ng simbahan. Napagpasyahan ni Leon na nagpanggap na siya bilang isang miyembro ng simbahan minsan sa Blaine, kaya maaari niyang gawin itong muli. Sinagot niya ang vampirang tagasunod niya. Hindi inaasahan ni Leon ang sumunod na nangyari. Tumalon ang vampira sa kanya at pinisil ang kamay niya sa sarili niyang kamay. Masayang sabi ni Tepeche na tuwang-tuwa siyang makita ang lalaki, dahil matagal na niyang hinihintay ang isang tulad niya. Hindi alam ni Leon kung paano magre-react sa ganoong mainit na pagbati ng isang vampira.
Akala niya ay isang malupit na nilalang ang nakakita sa kanya bilang isang bag ng dugo. Nang magsimulang mag-usap sina Tepeche at Leon, nakahinga ng maluwag ang mga Romanong nakatayo sa tabi nila. Marahil ngayon ay may magbabago para sa mas mahusay. Kinaumagahan, nang bumalik ang mga lalaki mula sa kanilang reconnaissance mission, ikinwento nila sa kanilang mga kakampi ang mga detalye ng kanilang pag-uusap ng prinsipe ng vampira. Natigilan si Hamel at ang iba pang mga mersenaryo sa narinig mula kina Leon at Karen. Nahihirapan din sina Gustav at Arnold na tunawin ang mga balitang dinala. Ang mersenaryong commander ang unang bumasag sa meeting na katahimikan at sinabing ang usapin ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Hindi makapaniwala si Gustav na ginagamit ni Count Ruben ang mga mahihirap bilang pagkain para magparami ng ilang dosenang vampira. Malamig na ikinaway ni Karen ang kanyang ulo at sinabing iyon nga ang nangyari. Narinig niya ito sa sarili niyang mga tenga. Napagtanto ni Leon na malaking tulong ang presensya ni Karen. Pagkatapos ng lahat, ang mga salita ng adventurer na si Airang ay may malaking bigat sa mata ng iba. Para sa mga mersenaryo, ang kaso ay tila kakaiba. Si The Count ay isang mataas na ranggo na wizard at biglang, isang vampira ang nagpakita at naghatid ng ganoong balita. Pero hindi nila maiwasang maniwala kay Karen. Inilatag muli ni Gustav ang lahat. May naisip si Conde Ruben, na isinakripisyo ang mga mahihirap sa bayang ito. Ang Stam Guild, kasama ang mga mersenaryo at adventurer, ay humaharang. Kaya't nagpa siya ang Conde na i-neutralize ang mga ito sa ilalim ng pagkukunwari ng pangangaso ng mga vampira, kaya't itinikom ang kanilang mga bibig. Kinumpirma ni Karen ang mga salita ng commander at idinagdag na kahit na napigilan sila ng Conde, hindi ito tatagal ng higit sa 10 araw. Napagtanto ng lahat sa silid na ang ilang hindi kasiya siyang kasaysayan ay namumuo. Sinabi ni Gustav na posibleng lahat ay kasinungalingan. Ito ay kainahinala upang maniwala sa mga bastard na umiinom ng dugo ng mga tao. Biglang nakaramdam ng kaunting lamig ang komandante sa kanyang likuran at naramdaman ang presensya ng isang tao. Bulong ng nilalang na hindi rin sila masyadong natutuwa sa pag-inom ng dugo ng ibang tao. Napatalon ang commander at napatalon sa mesa sa gulat. Hindi niya inaasahan na may tunay na vampira ang nasa silid. Naghello si Tepeche at sinabing ang katawan na ito ay hindi nakikita, kaya maaari itong gumana sa liwanag ng araw. Sinabi niya na dumating siya sa kapayapaan at maaari silang magpahinga. Sabi ng prinsipe ng vampira na mahirap paniwalaan ang kanyang narinig. Ngunit ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga gawain ng Count ay purong katotohanan. Sinabi ni Gustav na hindi niya ipagsapalaran ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagkuha sa salita ng vampira para dito. Kailangan niya ng patunay. Sinabi ni Tepeche na patas ang mga kahilingan ng lalaki. Ipinakita ng vampira ang dokumentong nagpapatunay na natapos na ang termino ng paglilingkod ng simbahan sa angka ng Wallachian. Naguguluhang tanong ni Hamel, iniisip kong ang mga vampira ay nasa serbisyo ng simbahan. Sinabi ni Tepeche na 300 taon na ang nakararaan bahagi ng kanilang angkan ay sumapi sa Demon King, at sa gayon ay gumawa ng karumal-dumal na pagtataksil laban sa Diyosa. Dahil dito, karamihan sa mga vampira ay nawasak ng bayaning Rodrigo. Maging ang mga nanatiling tapat sa Diyosa ay nasa bingit ng pagbitay. Gayunpaman, isang pari ang namamagitan sa kanila. Kapalit ng 250 taong paglilingkod sa simbahan, na ipagpatuloy ng ilang miyembro ng angkan ang kanilang buhay. Napagtanto ni Leon na ang mga salita ni Tepeche ay ganap na naaayon sa impormasyong ibinigay ni El Cid. Sinabi ng espiritu na hindi na kailangan ng drama. Ang 250 taon ay hindi ganoon katagal para sa mga may immortalidad. Ang mga vampira ay mahina lamang sa sikat ng araw at pinsala na lampas sa kanilang mga kakayahan sa pagbabagong buhay. Siyempre, maaari pa rin silang patayin sa pamamagitan ng paghampas ng pilak sa puso o utak. Ngunit sa pangkalahatan, maaari silang mabuhay ng libu-libong taon. Ipinagpatuloy ni Tepeche ang kanyang kwento, sinabi na pagkatapos ng kanilang termino ng serbisyo, nagsimula silang maghanap ng isang lugar upang manirahan. Inaasahan niya na si Ruben ay magiging isang lungsod. Iminungkahi ni Gustav na ang Conti ay nagsabit ng kutsilyo sa likod ng vampira. Sinabi ng prinsipe na iyon mismo ang nangyari. Matapos makita ang dokumento, walang pagdududa ang mersenaryong commander. Ibig sabihin, nasa kumunoy sila na mahirap makaalis. Tumingon ang lalaki kay Leon upang itanong kung kailan narito ang mga kabalyero ng Order of the Holy Iron Castle, na ipinatawag niya gamit ang medallion. Sa kasamaang palad, walang impormasyon si Leon kaya't wala siyang maisagot. Sinabi ng commander na sa kasong iyon, kailangan nilang lumaban sa bilang gamit ang kanilang sariling puwersa. Sinabi ni Kern na imposible iyon.
Kung tutuusin, kahit si Tepeche, na hindi mas mababa sa kanila sa lakas, ay hindi lumaban sa bilang, ngunit nagtago. Ito ay dahil ang mga wizard ay mas makapangyarihan sa kanilang sariling teritoryo. Bukod dito, handa si Ruben sa labanan. Sinabi ng batang babae na mas maingat na unti-unting pahinain ang puwersa ng kalaban at sikaping makamit ang higit na kahusayan. Sinabi ni Kerr na ang kanilang pag-asa ay para sa isang sagradong kapangyarihan na makapagpapaalas sa kadiliman. Sinabi ng pinuno ng guild na dapat nilang hintayin ang pagdating ng mga kabalyero. Idinagdag ni Gustav na pansamantala, susubukan nilang bawasan ang kapangyarihan ng bilang. Tinanong ni Hamel kung paano nila isasagawa ang kanilang plano kung sila ay nasa ilalim ng 24 na oras na pagbabantay ng mga tauhan ng konde. Ang lahat sa silid ay nagsimulang mag-isip ng masinsinan, sinusubukang hanapin ang sagot sa tanong na ito. Nagtaas ng kamay ang pinuno ng guild at sinabing maaari nilang subukang magpanggap na lalaban. Lahat, pati si Tepeche, ay napatingin kay Arnold na nagtataka. Ito ay hindi malinaw kung paano eksaktong gusto niyang lumikha ng ilusyon ng isang vampire hunt. Nabasag ang katahimikan ng Night City ng isang malakas na pagsabog sa gitna ng isang residential area. Sinisikap ng mga sugatang gwardya na alamin kung ano ang nangyayari at kung sino ang nagsimula ng biglaang pag-atake. Lumitaw si Leon sa abot tanaw na may hawak na espada. Ang kanyang titig ay nagbabanta, ang kanyang balabal ay lumilipad sa hangin. Isa sa mga gwardya, duguan, ay nagtanong kay Leon kung sino siya. Nagpakilala ang lalaki at sinabing kasama niya ang Stam Guild. Sa ngayon, narito siya upang tuparin ang kahilingan ng konde para sa pagkawasak ng vampira. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tepeche laban sa kabilugan ng buwan. Ang mga takot na gwardya ay nakatingin lamang sa kanya, nakalimutan si Leon. Nang makita ang pulang dugong mga mata at pangil na nakadisplay, nataranta ang mga gwardya at nagsimulang sumigaw na may vampirang nasa harapan nila. Buong pagmamalaking humakbang si Leon at sinabing mula ngayon ay mapagkakatiwalaan nila siya. Haharapin niya ang nilalang na ito ng gabi. Tumawa si Tepeche nang nakakatakot at tinawag ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang lumitaw ang madugong usok sa paligid ng vampira, na lalong naging kitakot-takot sa kanyang imahe. Iyon ay kung paano naisip ng pinuno ng guild ang kanilang pagpapanggap na pakikipaglaban sa mga vampira. Sinabi ni Gustav na hindi niya naisip ang pamamaraang iyon. Nagustuhan din ni Hamel ang plano. Sinabi niya na hindi kailanman naisip ng konde ang ganoong bagay. Walang makakaalam na kaliga sila ng mga vampira. Sinabi ni Karen na kung magkukunwari silang mag-aaway, maaari nilang piliin ang lugar at oras para makipaglaban ayon sa kanilang pagpapasya. Sa madaling salita, magkakaroon sila ng perpektong pagkakataon na magdulot ng kaguluhan saan man sa loob ng kuta ni Count Ruben. Sigaw ni Gustav na naayos na. Kinailangan nilang bigyan ng magandang pambubugbog si Count Ruben. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mercenary commander ay nakipag-away na sa vampira. Siya ay naglalagay ng labis na pagsisikap upang gawing kapani-paniwala ang laban. Noon, sa dilim ng gabi, nakita ng lalaki ang selyo ng salamangkero na lumikha ng protection spell sa paligid ng asyenda. Pinatunayan nito na ang bilang ay ang salamangkero na lumikha nito. May mga gusali sa teritoryo na hindi alam ng mga lokal, at ang bilang lamang ang maaaring pumasok. Ginawa ng mga tower na ito ang buong teritoryo sa isang malaking magic circle. Ipinaliwanag ni Karen na ang mga wizard ay naglalagay ng mga naturang reinforcing structure sa kanilang teritoryo upang mapataas ang bisa ng kanilang sariling magic. Iminungkahi ni Gustav na dapat nilang sirain silang lahat. Sinabi ni Leon na malamang na kalahati sa kanila ay walang laman, kaya hindi sila mapapansin bilang bahagi ng magic circle. Binuod ni Hamel na dapat nilang piliin ang mga tunay na tore mula sa tumpok ng mga tore na ito at sirain ang mga ito. Napagpasyahan ni Leon na kung sinimulan nilang sirain ang mga tunay na tore lamang, ang bilang ay agad na maghahinala na may mali. Kailangan nilang kumilos na parang aksidenteng nataman ang mga istruktura. Maya-maya, tumayo ang lalaki sa labas at pinanood ang pagsabog ng isa sa mga gusali ng manor. Sinabi ni Leon kay Elcid na mukhang mahusay ang trabaho ni na Commander Gustav at Roman. Pinayuhan siya nito na huwag masyadong magmadali, dahil baka malaman ng bilangan ang kanilang plano. Ang payo ng espiritu, magkunwaring nag-aaway sila at palihim na pumili ng isang tore at sirain ito. Sinimulan ni Leon ang isang pakunwaring pakikipaglaban kay Tepeche. Nagsimulang umatake ang vampira gamit ang mga pulang globo na naglalabas ng malakas na enerhiya. Nang makita ang kapangyarihan ng vampira, nagpasya si Elsie Edes na paalalahanan si Leon na hindi siya pinapayagang gamitin ang kanyang aura. Nagtaka ang bata sa takot kung bakit ngayon lang ito sinabi sa kanya ng espiritu. Hindi niya naiilang napigilan ang kanyang aura, ngunit huli na ang lahat.
Itinuro ni Tepeche ang daloy ng kanyang kapangyarihan sa kanya na parang dugo. Kinailangan ni Leon na makaalis dito kahit papaano. Nang magsimulang umikot ang kapangyarihan ng vampira palapit sa katawan ng lalaki, bumantong hininga ito at kumalma. Pinaalalahanan niya ang sarili na kunwari ang laban. Tanging si Leon lang ang nakabawi ng hininga ng biglang, ang kapangyarihan ni Tepeche ay tumama sa kanyang likuran nang hindi tumatama ang isang buhok sa kanyang katawan. Sa pagtingin sa kapangyarihang taglay ng vampira, napaisip si Leon kung hindi niya ba talaga magagamit ang kanyang aura laban sa ganoong kalakas na kalaban. Nang tumango ang kanyang mentor, kumulo ang bata. Kahit peke, naglalaban pa rin sila, at totoo ang mapanirang kapangyarihan ng suntok ni Tepeche. Ipinaliwanag ni Elcid na ang kanyang aura ay eksaktong kabaligtaran ng isang vampira. Kahit na ang isang magaan na pagpindot ay magdudulot ng malaking pinsala sa Tepeche. Sinabi ni Leon na binigyan siya ng napakahirap na gawain, upang makagawa ng isang pag-atake ng gayong mapanirang kapangyarihan upang pasabugan ang mga kalapit na gusali, nang walang mga aura na armas. Habang ang lalaki ay galit na nakikipag-usap sa kanyang espiritu, may malalakas na pagsabog at tunog ng pagkawasak sa loob ng manor. Ito ay gawa ng prinsipe ng vampira. Inihatid niya ang kanyang enerhiya sa mga gusali at sinira ang mga ito. Ang mga lugar kung saan tumama ang kanyang kapangyarihan ay sumabog, nagpapadala ng mga ulap ng alikabok at mga bato sa hangin. Halos hindi makagalaw si Leon sa pagitan ng mga putok. Nang matapos ang kanyang pag-atake sa mga gusali ng ari-arian ni Count Ruben, tumayo si Tepeche at pinanood ang mga resulta ng kanyang trabaho. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Leon na papalapit sa kanya, may hawak na espada. Ibinaba ng bata ang kanyang sandata, ngunit lumipad ang vampira at nawala sa paningin. Nagpasya si Tepeche na ipagpatuloy ang palabas na ito, kaya bumalik siya at nagpuntirya sa tabi ni Leon upang gawing makatotohanan ang pag-atake hanggat maaari. Ang daloy ng kapangyarihan ay napakalapit sa bata kaya kailangan niyang tumalbog at gamitin ang kanyang espada upang palayasin ang pag-atake ng vampira. Bilang resulta ng pagkukunwaring labanan na ito, 2 tore mula sa Magic Circle ni Ruben ang nawasak. Ang plano na pahinain ang salamangkero ay matagumpay na nasimulan. Nakangiting sinabi ni Elcid na mukhang magandang workout ang kanilang fight scene. Pagdating ng umaga, isang pagod na leon ang nakaupo sa sira-sirang gusali ng Count. Bigla niyang napagtanto na 6 na araw na ang lumipas sa walang katapusang mga laban. Sa kabila ng pagod ng kanyang ward, nabanggit ni Elcid na sa kabutihang palad ay naging maayos ang proseso ng pagpapatupad ng kanilang plano. Si Andre Ruben ay tumingin sa labas ng bintana ng kanyang asyenda sa nasusunog na Magic Tower. Hindi bababa sa 10 mga istruktura ang nawasak, kaya ang mga depensa ng pader ngayon ay lubhang hamina. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit, dahil ang pagkawasak na ito ay nakakaapekto sa kanyang lakas at nararamdaman niyang humihina ang kanyang kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulang kuskusin ang mga magic ring. Agad niyang kinailangan kung paano maibabalik ang kanyang lakas. Biglang nagningning ang mga singsing at naramdaman ng salamangkero ang enerhiya na nagsimulang damaloy sa kanyang mga ugat, na ibinalik ang nawala. Naglalakad sa mga corridors ng manor, nakilala ni Gustav si Leon. Sinabi niya na ang lahat ay tila naaayon sa plano sa ngayon. Sinabi sa kanya ng batang lalaki na naisip niya na kakaiba na ang konde ay walang ginagawa. Sinabi ng commander na kung hindi pa rin niya ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao, kailangan pa niya ng panahon. Pero habang tumatagal, mas nagiging delikado ang sitwasyon. Tinanong ni Gustav kung wala pa ring salita mula sa mga kabalyero ng Holy Iron Castle. Kinaway-kaway lang ni Leon ang kanyang mga kamay. Siya mismo ang nagnanais na dumating sila ng mas maaga. Biglang lumitaw si Karen mula sa mga anino. Nagningning ang mga mata niya sa excitement at sinabi niyang andito ang Knight of the Holy Iron Castle. Dinala ng batang babae si Leon sa restoran kung saan kinakailangan na gumawa ng paunang reserbasyon. Hindi nagduda ang lalaki sa galing ng kanyang kakampi. Habang papalapit sila sa building ay naramdaman niyang malapit sa kanya si Karen, literal na damaykit ang dibdib nito sa braso nito. Tinanong niya kung kailangan pang pumunta ng ganoon kalayo. Sinabi ng dalaga na ipinaalam niya sa kasambahay na magdi-dinner sila sa bayan, kaya kailangan nilang kumilos bilang mag-asawa. Lumapit ang isang waiter sa mag-asawa at tinanong kung kaninong pangalan ang ginawang reservation. Nagulat si Leon nang sinabi ni Karen ang pangalan ni Noel. Kakabasa pa lang ng babae sa pangalan ng lalaki pabalik. Pinapasok sila ng waiter sa loob ng walang anumang problema at inalok sila ng menu. Naglakad ang mga lalaki sa isang silid sa ika-4 na palapag at nakita nila ang isang lalaki at isang babae na naghihintay na sa kanila. Ang madilim na buhok na batang lalaki ay nasusunog sa silid na nakakunot ang noo. Obvious naman na sineseryoso niya ang bagay na iyon.
Ang batang babae ay mukhang napakabata ngunit nagbigay ng impresyon ng isang mahuhusay na manlalaban. Napagtanto ni Leon na ang mag-asawang ito ay nagpakita ng kanilang pangangibabaw nang hindi man lang naglabas ng kanilang mga sandata. Iyon ay inaasahan mula sa pinakamalaking armadong organisasyon sa kontinente. Nagkomento si El Cid na salamat sa kanyang paggala kasama si Karen, ang mga mata ng mga lalaki ay naging mas mahusay sa pagtukoy ng mga detalye. Kahit na mas mababa ang dalaga kay Jazzer, siguradong malakas ito. Binasag ni Leon ang katahimikan at binati ang mga bagong kakampi. Nagpakilala siya at sinabing siya ang humingi ng kanilang suporta. Sinabi ng batang maitim ang buhok na Damien ang pangalan. Marami na pala ang sinabi sa kanya ni Bishop Jazzer tungkol kay Leon. Pinakilala ni Damien ang kasama, Angelica daw ang pangalan. Hindi siya makapagsalita, kaya hinimok niya ang mga lalaki na maging maunawain. Sinusubukang magsalita ng tahimik hanggat maaari, tinanong ni Leon kung gaano nila alam ang kasalukuyang sitwasyon. Sabi ni Damien, generalities lang ang alam nila. Sinabi ng kabalyero na batid niya na sina Leon at Prinsipe Teps ay nagsagawa ng pananabotahe na nagkukunwaring labanan. Nagtanong si Leon kung paano nakilala ng bata si Teps. Sumagot si Damien na ang vampira ay mula sa angkan ng Wallachian, nakilala sa pagboluntaryo para sa simbahan. Tinawag niyang malas ang angkan ng prinsipe. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 250 taon ng paggawa sa pawis, sila ay nasa ganitong sitwasyon. Hiniling ni Damien kay Leon na magkwento muna. Malalim na ang gabi sa labas ng bintana nang tuluyang matapos ni Leon ang kanyang kwento tungkol sa nangyayari sa Ruben Manor. Naikuyong ni Damien ang kanyang mga kamao sa galit. Kinasusuklaman niya ang pag-iisip na ikinulong ng konde ang angkan ng vampira sa isang piitan at palakihin silang parang mga baka. Napagtanto niya kung ano ang ginagawa ng Count. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang isang uri ng mahika na gumamit ng puwersa ng buhay sa ganitong paraan. Ito ay black magic.